Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1237. Ah, buhay siya, buhay siya. Talagang nakaligtas siya. Napakamangha. Isa itong miracle doctor. Ang pagbibigay buhay sa isang patay na tao, paglalagay ng laman pabalik sa mga buto, siya talaga ang reinkarnasyon ni Hippocrates. Sunod-sunod na sigaw ng mga nanonood. Masyadong nakakaloka ang eksena. Nang makita ng ina ng batang babae na si Zella Yeager, ang kanyang anak na babae ay talagang nailigtas, ang nakamamatay na aura sa kanyang katawan ay agad na nawala, tumingin sa isang lamang para sa isang bata. Sa sandaling iyon, lumuhod siya sa lupa at binuhat ang kanyang anak na puno ng luha ang mukha. Mourn. Mommy, bakit ka umiiyak? Ang init ng pakiramdam ni Winnie. Nagising na ang batang babae, ngunit ang kanyang katawan ay mahina pa rin. Mahina niyang bulalas habang nasa bisig pa rin ang kanyang ina. Oh, Winnie, mahal kong anak. Hindi umiiyak si Mommy, masaya lang si Mommy, sobrang saya talaga. Huwag kang matakot, mahal kong anak. Simula ngayon, lagi kang poprotektahan ni Mommy at hinding-hindi nahahayaang mangyari muli sa iyo ang ganitong bagay. Pagkasabi niyon ay agad siyang lumingon kay Alex. Isinandol niya ang kanyang ulo sa lupa. Mr. Miracle Doctor, salamat sa pagligtas sa buhay ng aking anak. Para sa iyong nailigtas buhay na biyaya, ako, si Zella Yeager, ay tiyak na isusuko ang aking buhay upang mabayaran ka sa hinaharap. Dali-dali siyang tinulungan ni Alex na makatayo. Nang magdikit ang kanilang balat, talagang nakaramdam si Alex ng surge of emotion sa kanyang puso, nagkaroon siya ng impulse na hawakan ng babaeng ito sa kanyang mga bisig. Nagulat siya dito kaya dali-dali niyang pinaandar ang force para sumpuin ang walang prinsipyong kaisipang ito. Nang matapos iyon, mabilis niyang sinabi, kakagising lang ng anak mo. Kanina, siya ay lubhang na dehydrate. Dapat mong bigyan siya ng tubig na maiinom kaagad. Nagkataong may isang dumaan na bote ng mineral water na hindi pa nabubuksan kaya agad niya itong iniabot. Glug. Glug. Mabilis na uminom ang batang babae at inubos ang bote ng tubig. Matapos ang isang malakas na dumighay, halatang bumuti na ang kanyang kalagayan. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay ay ang dugo ni Alex mula sa dulo ng kanyang dila ay nasa noo pa rin ng batang babae. Ang patak ng dugo ay napuno ng kanyang espiritual na kapangyarihan at napuno din ng kapangyarihan ng Zarveko anting-anting na mabilis na tumutulong sa kanya upang maibalik ang kanyang pisikal na kondisyon. Mas kapaki-pakinabang ang pagliligtas ng buhay kaysa sa pagtatayo ng 7 palapag na gusali. Huwag kang mag-alala at... Nang sabihin ito ni Alex, biglang sinabi ni Tita Rockefeller, sabi mo babayaran mo siya ng buhay mo, seryoso ka ba? Napatingin si Alex kay Tita Rockefeller na may pagtataka sa mukha. Gamit ang espiritual na kamalayan, nagtanong siya sa pamamagitan ng voice transmission, Tita, ano ang ginagawa mo? Mayroon akong sariling sense of propriety, hindi ito makakasama sa iyo, sagot ni Tita Rockefeller. Natigilan din sandali si Zella at sinulyapan si Tita Rockefeller. Ang mga salitang sinabi niya kanina ay natural na may magalang na elemento. Gayunpaman, dahil pinilit ni Tita Rockefeller ang kanyang kamay ng ganito at tinanong siya, tumango na lamang siya. Oo, wala sa kanila ang walang laman na salita. Tumango si Tita Rockefeller, saka ngumiti. Mabuti yan. Umanap tayo ng ibang lugar para pag-usapan. Bukod dyan. Nanlilisik ang mga mata niya habang nakatingin sa principal ng Karen Kindergarten at sa ilang staff na naroon. Malamig niyang sinabi, tungkol sa aksidente ngayon, ang iyong kindergarten ay dapat magkaroon ng isang paraan ng kabayaran at lunas na nagbibigay kasiyahan sa akin. Nailigtas si Winnie dahil swerte at nagkataon na nakilala niya kami. Pero paano naman sa susunod? Sino ang makakasiguro na hindi na mauulit ang parehong bagay? Gusto kong makita ang resulta ngayong alas 8 ng gabi. Kung hindi, lahat kayo ay mapupunta sa kulungan. Pagkatapos nito, inutusan niya si Alex, ipa-follow up si Zachary Xavier sa bagay na ito. Natigilan si Alex. Para sa isang maliit na bagay na tulad nito, sapat na ang pag-uulat sa pulisya. Si Zachary Xavier ay isa sa 4 na mahusay na tagapag-alaga sa Divine Constabulary, hindi siya sinumang minya na maaaring tawagin ng basta-basta.
Hindi ba ito isang kaunting kaguluhan na hayaan siyang lumapit para sa isang maliit na isyu tulad nito? Gayunpaman, iginiit ito ni Tita Rockefeller. Walang ibang choice si Alex kundi tawagan si Zachary. Tito Xavier, may na-encounter po ako dito. Maaari mo ba akong tulungan na subaybayan ito ng kaunti? Noong una ay inakala ni Zachary na ito ay isang groundbreaking na bagay, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isang walang kwentang bagay. Pumayag naman siya agad, saka huminto bago sinabing, Alex, Si Soraya Melves ay nakulong pa rin sa gitna ng Moonlight Lake. Pagkatapos ng lahat, siya ang apo ng presidente ng Divine Constabulary. Gusto naming dalawa ni Madam Lexia na tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1238. Nagulat si Alex at Bamulong, may ginagawa ka rin sa second madam. Mabilis na sagot ni Zachary, syempre hindi, paanong posible iyon? I'm saying nakakilala ko din si second madam. Kaya para sa aking kapakanan, maaari mong. Sabi ni Alex, hindi naman malaking problema yan. Wala talaga akong laban kay Soraya Melves pero tiyak na hindi ako babalik ngayong gabi. Bukas pagkatapos. Pagbalik ko bukas, ilalabas ko silang lahat. Hayaan silang manatili sa lawa ng ilang sandali bilang kanilang parusa. Okay. Matapos magpalitan ng ilang salita, alam na rin pala ng matandang ito ang nangyari sa hotel ng pamilya C. Gayunpaman, para sa ganitong uri ng bagay, ganap niyang kinuha ito bilang katatawanan ng pamilya C. Sinabi pa niya na masyadong maliit na pera ang hinihingi ni Alex, maaari niyang subukang humingi ng $100 bilyong. Si Richie Asterisk. Sa malapit na kafe, magkasamang nakaupo sa loob sina Alex, Tita Rockefeller, Zella Yeager at ang kanyang anak na babae. Nalaman nila na Winnie ang palayaw ng batang babae at ang buong pangalan niya ay Winifred Wood. Sumakay siya sa kindergarten school bus sa alas 7 ng umaga at umupo sa likurang sulok ng sasakyan. Dumating siya sa paaralan bago mag-alas 8 ngunit nakalimutan siya sa loob ng bus ng paaralan dahil siya ay nakatulog. Naglagas na ang panahon, ngunit medyo abnormal ang panahon. Ang pinakamataas na temperatura ngayon ay maaaring umabot sa 75 Fahrenheit. Nang malantad ang kotse sa nakakapasong araw, ang temperatura sa loob ng kotse ay umabot sa 120 hanggang 140 Fahrenheit. Ito ay nakamamatay na baradong kahit na ang isa ay nanatili lamang dito ng 10 minuto, hindi pa banggitin na siya ay nanatili sa loob ng buong 3 oras. Sa kabutihang palad, tila espesyal ang kanyang pangangatawan. Kung siya ay isang ordinaryong bata, kahit ang Diyos ay walang kakayahang iligtas siya. Isa pa, pagkatapos gamitin ni Alex ang sarili niyang blood essence para gisingin si Winifred, tila nagkaroon ng bonding sa pagitan nila ni Alex. Lalo nitong nagustuhan ng batang babae na tumingin kay Alex. Masunurin siyang umupo sa tabi niya habang ang mga kamay ay nasa kanyang maliit na pisngi. Kumikislap ang malalaking mata nito habang nakatitig sa kanya. Ibinalik ni Alex ang tingin sa kanya bago tumingin kay Tita Rockefeller. Hindi niya talaga naiintindihan ang totoong intensyon ni Tita Rockefeller. May iba pa ba sa pamilya mo? Kumigop ng kape si Tita Rockefeller bago tumingin kay Zella at nagtanong. Umupo siya sa sofa at naghubad ng sapatos. Ipinulupot niya ang magkabilang binti sa sopa, idiniin ang hita ni Alex. Si Tita Rockefeller ay commendat pa kay Alex at nag-transmit ng boses sa pamamagitan ng espiritual na kamalayan. Ang sakit ng paa ko. Tulungan mo akong i-massage sila, Alex. *manit, nagbibiro ka ba? Ito ay isang pampublikong lugar, bigyang pansin ang iyong imahe. Ayaw ni Alex na gawin iyon. Gayunpaman, direktang inilagay ni Tita Rockefeller ang kanyang mga paa sa hita ni Alex at sinipa siya ng malakas. Talagang. May utang ba ako sa iyo o ano? May utang ka talaga sa akin. Nagsumikap ako at sinamahan ka mula California hanggang Alaska, naisip mo bang hindi ako nakaramdam ng pagod? Ang baho ng paa mo. Magwala. Galit na asar si Tita Rockefeller kaya hinampas niya ang kanyang mga paa sa mukha ni Alex. Ang pagkilos na ito ay nagpatigil kina Zella at Winifred sa mahabang panahon. Tapos tinakpan ni Winifred ang bibig niya at tumawa.
Si Tita Rockefeller ay hindi nahiya kahit kaunti habang sinabi niya, ang mabahong brat na ito, kailangan kong iligtas ang pamalo at sirain ang bata. Gustong umiyak ni Alex ngunit walang luhang tumulo. Wala siyang choice kundi simulan ang pagmamasahe sa mga paa nito habang nagpapalit-palit ng magaan at mabigat na lakas. Sa wakas ay ibinuka ni Zella ang kanyang bibig para magsalita, I'll be honest with you, ako lang at ang aking anak na babae sa aking pamilya. Winifred pouted her lips and said, yung ibang bata sa kindergarten lahat may daddy, si Winnie lang walang daddy. Gusto rin ni Winnie na magkaroon ng daddy. Si Tita Rockefeller ay isang taong talagang hindi titigil hanggat hindi siya nakakahanap ng mga salita na maaaring magpatamba sa kanila. Tinuro niya si Alex habang sinasabi niya kung gayon paano kung maging tatay mo ang lalaking ito. Kabanata 1239. Agad namang natigilan si Alex. Matapos tingnan si Tita Rockefeller ng ilang segundo, mabilis niyang kinamot ang talampakan ng paa nito gamit ang kanyang mga kuko habang inililipat ang boses nito para sabihin, ano ang ibig mong sabihin dyan? Bahagyang binawi ni Tita Rockefeller ang kanyang mga paa at binigyan siya ng tingin bago sinabing, ano ba? I'm talking about being her godfather, akala mo ba totoo niyang ama yon? Naantig ba ang puso mo pagkatapos mong makita kung gaano kaganda ang kanyang ina? Ikaw ang naantig ang puso. Nakikita ko na ikaw ang nagtatakip sa katawan ng iba. Natagpuan ni Alex ang isang tiyak na acupoint kay Tita Rockefeller at pilit itong idiniin. Sa isang iglap nagkaroon si Tita Rockefeller na umihi at muntik na siyang umihi. Sinipa niya si Alex at itinago ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan habang sinasabi niya, kung bubuluhin mo ulit ako, naniniwala ka ba na papatayin kita? Tumayo si Alex at sinabi kay Zella at sa kanyang anak huwag makinig sa kanyang kalokohan. Mayroon siyang bahagyang pasulpat-sulpat na episode ng Kahibanggen. Pupunta ako sa washroom. Talo ka. Sumabog sa galit si Tita Rockefeller. Nang makaalis na si Alex ay dumiretso agad siya sa punto kay Zella. Ang sama ng loob ninyong dalawa, di ba? Masasabi ko na karaniwan mong pinagsisikapan na itago ito. Malalagay din sa panganib ang iyong anak anumang oras ngunit hindi sapat ang iyong mga kakayahan. Gusto mo siyang protektahan ngunit wala kang ganoong lakas. Natigilan si Zella nang biglang nagbago ang ekspresyon niya. Ako. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Umiling si Tita Rockefeller. Hindi mo man talaga maintindihan o kunwari hindi mo naiintindihan, I'm giving you a chance here. Parehong ikaw at ang iyong anak na babae ay may mga espesyal na pangangatawan at mga linya ng dugo. Sa mata ng ilang tao, ang mga ito ay mga delicacy at pinakamataas na laruan. Ngunit sa kabilang banda, ang mga ito ay bihirang mga pundasyon ng paglilinang. Nagkataon lang na naghahanap ako ng mga tao kamakailan at sa tingin ko ay bagay ka. Kung susundin mo ako, wala nang maglalakas loob na mambuli sa iyo. Ipagsasanggalang ko rin ang aura sa paligid ng iyong anak na babae. Pag-isipan mong mabuti. Pagkatapos nag-concentrate siya sa pag-inom ng kanyang kape at hindi na nagsalita. Mukhang maingat si Zella. Parang nagdadalawang isip siya. Sa wakas, umiling siya at sinabing, pasensya na, hindi ko talaga alam kung ano ang sinasabi mo. Walang nang aapi sa amin. Sinulyapan siya ni Tita Rockefeller saka tumango. Bahala ka. Maya-maya pa ay bumalik na si Alex. Tumayo si Tita Rockefeller at sinabing, sige, alis na tayo. So soon. Ano? Gusto mo ba talagang maging daddy ng iba? Tumayo din si Zella at bumaling kay Alex habang sinabing, Xavier, I still haven't get your contact information. Maaari mo ba akong bigyan ng paraan para makipag-ugnayan sa iyo para mabayaran kita sa ibang pagkakataon? Umiling si Alex. Walang anuman. Sa totoo lang, hindi ka mga ordinaryong tao, tama ba? Hindi naman ganoon kaseryoso ang sitwasyon ni Winnie noong panahong iyon, nasa suspended animation lang siya. Kahit na wala ang tulong ko, malamang mag-isa lang siyang nagising. Mukhang may gustong sabihin si Zella pero napatigil siya. Makikita na baka nag-aatubili siyang pag-usapan ito. Sa bagay, first time nilang magkita at hindi sila pamilyar sa isa't isa. Hindi rin magandang maghukay ng malayo.
Pagkatapos tinapos na nila ang usapan at sabay na silang lumabas ng kafe. Kung gayon Winnie, Palm. Nagpout si Winifred na may labis na pag-aatubili sa kanyang mukha. Mukhang maluha-luha na siya. Bigla siyang sumugod at niyakap ang hita ni Alex at sinabing, "Tito, sana ikaw na lang ang tatay ko. Kung gayon hindi ko na kailangang ilipat ang aking bahay ng madalas." Nang matapos magsalita ang bata at immature na boses, bumagsak ang luha mula sa mga mata niyang puno ng tubig. Isang masalimuot na ekspresyon ang nasa mukha ni Zella, ngunit hindi siya umimik. "Palm, Tio. Mamimiss ka ni Rini." Pagkatapos magpaalam, magkahawak kamay ang mag-inang anak na babae at naglakad patungo sa kaliwa. Pinagmasdan ni Alex ang kanilang pag-atres at sinabing, "Pakiramdam ko ay medyo kakaiba ang mag-inang pares." Ang enerhiya na sumabog mula sa katawan ng ina ay halos kapareho ng espiritual na kapangyarihan, ngunit hindi ganap. "Ano sa mundo kung gayon?" sabi ni Tita Rockefeller. Ilang taon na ang nakalipas mula nang magsimulang magparami ang mga tao. Laging may kakaibang bloodlines. Halimbawa, lahat ng apat na mahusay na prinsesa mula sa Mazoris Colemans ay mga buhay na may mga espesyal na linya ng dugo. Kung ito ay bumalik sa sinaunang panahon, sila ay tinatawag na mga demonyo. Mga demonyo. At ngayon, tinatawag silang transsexual. Gaya ng inaasahan, si Tita Rockefeller ay hindi man lang mapanatili ang pagiging disente sa loob ng 15 minuto. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1240. Sabay-sabay na nag-walkout sina Zella at Winifred ay hinaronggan sila ng dalawang lalaki. Pareho silang mga binata sa edad na 20. Nang tumingin sila kay Zella, hindi na itago ng kanilang mga titig ang pagnanasa at udyok ng isang lalaki sa isang babae. Nagkaroon sila ng nakakatakot na mga mata. Umiti ng masama ang mas matangkad na binata at sinabing, "Zella Yeager, saan ka pupunta?" Pagkatapos ng mahabang pagtatago sa amin ng mga kapatid, sa wakas ay natagpuan na rin namin kayo. "Ah, Mommy, ang dalawang masamang tao na iyon." Agad namang nakilala ni Zella at Winifred ang dalawang lalaki. Matapos magpabulalas, dali-daling binuhat ni Zella ang kanyang anak at tumalikod para tumakbo palayo. "Haha, dakilang kagandahan, saan ka sa tingin mo matatakbuhan? Bilisin mo at habulin mo siya." Nagawa niyang makalayo noong nakaraan at kalahating taon na namin siyang hinahanap. Talagang hindi namin siya papayagang makatakas sa pagkakataong ito. Ang dalawa ay napakabilis at nalampasan sila ng isa sa kaliwa at ang isa sa kanan. Sinipa pa ng isa sa kanila ang isang electric car na nakaparada sa gilid ng kalsada. Ang mabigat na sasakyan ay lumipad ng malakas at tumama sa likod ni Zella ng malakas. Napaungol si Zella pero mas pinabilis niya ng konti. Habang ang kanyang paa ay bumagsak, ang kanyang katawan ay lumipad sa hangin, tumalon patungo sa gitna ng kalsada. Napadpad siya sa ibabaw ng dumaang Mercedes-Benz na papunta sa kabilang direksyon. "Mommy, hanapin mo si Uncle. Sobrang kaya ni Tito, siguradong matutulungan niya tayo." Sigaw ni Winifred sa mga bisig ng kanyang ina. "Hindi natin magagawa iyon. Napakalakas ng gold at silver ghost. Kung hahanapin natin si Uncle ngayon, sa halip ay sasaktan natin sila. Paprotektahan ka ni Mommy." Gayunpaman nang lumingon siya sa likod, ang gold at silver ghost ay humahabol na sa kanila sa kalsada. Bilang karagdagan, nalaman ng may-ari ng Mercedes-Benz na ang sitwasyon ay hindi tama at agad na huminto. Nang makitang malapit na silang mahuli, kinailangan ni Zella na bumaba ng sasakyan at tumakas patungo sa kabilang direksyon. "Winnie, ibaba ka na ni Mommy saglit. Ako ang target nila. Pagdating ng panahon, pumunta ka sa dating lugar na napagkasundoan natin at hintayin mo si Mommy doon." "Ha? Mommy, naghintay ako sa iyo noong nakaraang linggo." "Iyon. Masyadong nakakatakot iyon. Pwede bang wag mong iwan si Winnie? Hindi ko kaya. Kung hindi, pareho tayong hindi mabubuhay." Biglang naalala ni Zella ang sinabi ni Tita Rockefeller noon. Gusto niyang pumayag, ngunit kailangan niyang tanggihan dahil hindi siya sigurado kung sinsero ang dalawa. O sila ay mga lobo lamang na nakadamit ng tupa tulad ng mga tao noong nakaraan. "Winnie, paghanda.
Maraming tao sa unahan kaya dumiretso sa mas mataong lugar saglit. 3-2-1. Malakas na hinagis ni Zella ang kanyang anak. Sa pagkakataong ito, biglang sumulpat sa harapan nila ang isang lalaking naka-gray. Namumula ang magkabilang mata niya. Nakakamatay ang mga mata niya kay Winifred habang may kakaibang ngiti sa mukha. Hindi maganda, katulong iyon ni Gold at Silver Ghost. Winnie. Si Zella ay nag-aapoy sa pagkabalisa, ang hilaw na galit na bumabalot sa kanya. Gayunpaman, itinapon si Winifred sa direksyon ng lalaking iyon. Nang makita ang lalaking nakaabo na iniunat ang kanyang mga braso at sasaluhin na sana si Winifred, biglang may lumitaw na figure sa isang kidlat at tumama sa dibdib ng lalaki. Natigilan ang lalaki. Siya ay pinalipad sa pamamagitan ng malakas na puwersa ng sipa na ang kanyang katawan ay bumagsak sa isang nakaparadang kotse sa tabi ng kalsada. Nabasag ang buong pinto ng kotse dahil sa pagkakabangga at ang lalaking nakakulay abo ay bumuka ang kanyang bibig upang umubo ng isang subo ng dugo habang si Winnie ay bumagsak ng ligtas sa mga bisig ng figure. Si Alex Rockefeller iyon. Tagapagligtas. Nang makita ni Zella ang eksenang ito, tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Nang makita ni Winifred na si Alex ang nakahuli sa kanya, tuwang-tuwa siyang napasigaw, "Tito, Tiyo. Magmadali at iligtas si Mommy. Pagmadali." Nandyan si Mommy, dalawang masamang tao ang gustong saktan tayo. Tinapik-tapik siya ni Alex sa likod. "Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang iyong ina. Tingnan mo." Sinundan ng mga mata ni Winifred kung saan itinuro ni Alex. Nakita niya ang mabangis na tiyan na nakatayo sa gilid ng kanyang ina. Kabanata 1241. Natural na napagtanto ng Gold at Silver Ghost na ang kanilang subordinate ay pinalipad talaga ng isang brat at pagkatapos ay hindi na siya nakabangon. The asterisk man it, who the hell is that brat? Kinuha niya ang maliit. Huwag mo munang pakialaman ang maliit. Kunin muna natin ang malaki. Tumabi silang dalawa kay Zella Yeager, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Pagkatapos napagtanto nilang nasa tabi niya si Tita Rockefeller. Napatingin sila sa kanya. Oh my goodness, actually mas maganda siya kay Zella Yeager with the best quality in the world. Bumili ng isang libre, napaka-bargain. Hoy, Gold, gusto ko yung babaeng katabi niya. Huwag mo siyang agawin sa akin. I can let you enjoy this Zella Yeager muna. F***, ang talino mo. Sa tingin mo ba ikaw lang ang calculative dito? Sa tingin mo ba ayoko ng ganitong kagandang babae? Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Dahil pareho tayong gustong mauna, dapat ba tayong dalawa ang pumunta ng sabay? Sa pagharap sa napakahirap na sitwasyon, hindi alam ng Gold at Silver Ghost kung paano ito lulutasin sandali. Halos mag-away sila doon at pagkatapos. Natigilan si Zella na tumingin sa kanila, ngunit mas nag-aalala ang kanyang isip sa kanyang anak. Sino ang nagmamalasakit sa kanila? Dali-dali niyang sinugod si Alex. Tanga. Aalis na ang magandang dilag na si Yeager at nakikipag-away ka pa rin sa akin. Kung sino man ang unang nakahuli sa dakilang kagandahan na si Yeager ay unang makakaranas ng napakagandang kagandahan. Sigaw ni Gold Ghost. Agad niyang ginalaw ang mga paa niya at gustong habulin si Zella. Gayunpaman sa sandaling ito, isang walang kapantay na di nakikitang puwersa ang biglang tumama sa kanyang katawan, dahilan upang ang kanyang nakatayong katawan kanina ay marahas na idiniin pababa sa lupa na para bang idiniin ito ng isang dambuhalang kamay. Ang kanyang buong katawan ay bumagsak sa lupa nakahawig ng isang malaking palaka. Nang makita ito ni Silver Ghost, pumagalpak siya ng tawa. Gold, may impotence ka ba? Hindi ka man lang makalakad ng maayos pero gusto mo pa ring makipaglaro sa mga babae. Hindi ka ba natatakot na mamatay dahil sa pagod sa ibabaw ng tiyan ng isang babae? Hahaha, magpahinga ka muna saglit. Hayaan mo lang akong magkaroon ng kahangahangang kagandahang ito at ang dakilang kagandahang Yeager. Bakas sa mukha ni Silver Ghost ang pagtatagumpay. Sinugod din niya si Zella. Thud. Sa sumunod na sandali, sumunod din si Silver Ghost sa mga yapak ni Gold Ghost. Sa ngayon, alam nilang dalawa na hindi tama ang sitwasyon.
Gusto nilang bumangon kaagad, ngunit nalaman nilang kahit anong pilit nila, imposible. Pakiramdam ko ay may isang bundok na dumidiin sa kanila at hindi sila makaalis sa ilalim nito kahit anong mangyari. Gold, ano ang nangyayari? Bakit ako makakabangon? Parang may dumidiin sa akin. Hindi naman pwedeng babaeng multo, di ba? Malawak na ang araw, paano nagkaroon ng babaeng multo? Kahit na mayroon, ito ay isang babaeng bodhisattva. Natagpuan kami ni Bodhisattva na favorable kaming magkakapatid at gusto niya kaming kunin bilang mga manugang. Tumingin ulit si Zella kay Gold at Silver Ghost tapos kay Tita Rockefeller. Bagamat hindi niya alam kung paano ito ginawa ni Tita Rockefeller, natitiyak ni Zella na dahil kay Tita Rockefeller kaya nakahiga sa lupa ang Gold at Silver Ghost nang walang anumang dahilan. Mommy. Tumakbo si Winifred at tumalon sa mga bisig ni Zella. Masayang sigaw niya, sabi ko nga, makapangyarihan talaga si Uncle at ang kakayahan niya kasing langit. Kasama si Uncle, maliligtas tayo. Napaluha na si Zella sa mga oras na ito. Sa sandaling iyon dati talagang naisip niya na talagang mawawala sa kanya ang kanyang anak. Ito ay 2 beses na ngayon. 2 beses na nailigtas ni Alex ang kanyang anak na katumbas ng 2 beses na nailigtas ang kanyang buong pamilya. Ang pakiramdam ng pagkakaroon ng bagong upas sa buhay pagkatapos ng isang kalamidad ay nagbigay sa kanya ng pag-uudyok na humagulgol ng malakas. Tumingin siya kay Alex na may maalab na mga mata. Namumula ang kanyang mga mata ngunit hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita. Ito ay dahil ang 2 salitang salamat ay hindi na maipahayag ang kanyang damdamin sa sandaling ito. Gusto kang kunin ng isang babaeng bodhisattva para maging manugang niya. 2 hakbang pasulong si Tita Rockefeller, nakatingin sa Gold at Silver Ghost na parang mga patay na hayop na nakahandusay sa lupa. Halos hindi niya mapigil ang matawa. If you want to say so, it's not like you can't do that. Dahil gusto ka ni Bodhisattva na imbitahan na maging manugang niya, hayaan mo akong maghatid sa iyo sa paglalakbay na iyon. Noon lang naintindihan ng 2 lalaki na si Tia Rockefeller ang nagpahiga sa kanila sa lupa at hindi na makabangon kahit anong mangyari. Ikaw, sino ka? Napaangat ang ulo ng 2 lalaki na nahihirapang tumingin kay Tita Rockefeller. Ako ang magpapaalis sa inyo para maging manugang. Ang iyong bodhisattva ay hindi na makapaghintay pa kaya't maging mahinahon at umalis sa iyong paglalakbay. Si Tita Rockefeller ay pumutok sa hangin at marahang kinuyom ito. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1242. Biglang tumigas ang mga ekspresyon ng Gold at Silver Ghost. Sa sumunod na segundo, nabigla ang dibdib ng 2 at lumuwa pa ang mga eyeballs nila. Isang di nakikitang puwersa ang puwersahang pinisil ang puso ng 2 hanggang sa sila ay sumabog. Ang Gold at Silver Ghost ay patay na. Nagkataon lang na napanood ni Zella Yeager ang sudden death scene ng 2 tao, pakiramdam niya ay sobrang surreal. Ang Gold at Silver Ghost na nagpakahirap para habulin siya at ilang beses pa siyang itinulak sa bingit ng desperasyon, ay namatay sa isang kisap mata sa mga kamay ni Tita Rockefeller. Higit sa lahat, hindi man lang sila hinawakan ni Tia Rockefeller gamit ang sarili niyang mga kamay mula simula hanggang dulo. Gaano siya kalakas? Gayunpaman, ang lugar na ito ay ang downtown area ng Alaska. Ang nakaraang habulan sa pagitan ni Zella at Gold at Silver Ghost sa kalsada ay nakatawag na ng atensyon ng ilang mga nanunood. At ngayon, sa mahiwagang pagkamatay ni Gold at Silver Ghost, agad itong nagpasindak sa mga tao. Marami sa kanila ang sumisigaw habang ang ilan ay naglabas pa ng kanilang mga telepono para kumuha ng mga video. Nilainggan ni Tita Rockefeller si Alex at sinabing, mukhang nagdulot tayo ng panik sa masa. Gusto mo bang tawagan si Zachary Xavier at hilingin sa kanya na pumunta para sa emergency na tulong? Namula ang mukha ni Alex. Parang naging bumbero talaga si Zachary, kailangan siya kung saan man may mangyaring masama. Walang magawang tumawag si Alex kay Zachary. Nang marinig ni Zachary ang sitwasyon, malapit na talaga siyang magkaroon ng mental breakdown. Ang 2 taong ito ba ay isang uri ng mga sakuna? Paano magkakaroon ng gulo saan man sila pumunta?
Mula sa pamilya Melves sa hotel ng pamilya C at sa Karen Kindergarten. Sa wakas, ito ay ang mga kalye sa downtown ngayon. Wala na bang katapusan ito? Gayunpaman, kailangan pa rin ni Zachary ang mga table tasks mula kay Alex upang mabawi ang kanyang Marshall Foundation. Kahit na may maliliit na reklamo sa kanyang puso, hindi siya naglakas loob na magbigay ng reklamo kay Alex. Bukod dito, kailangan pa niyang magpakita ng sigasig. Huwag kang mag-alala, Alex. Susugod na ako ng personal ngayon. Huwag mag-alala tungkol sa gulo. Ang pinakakinatatakutan ng mga tao sa Divine Constabulary ay gulo. Sa ilalim ng mahusay na estado ng Alaska, mayroon talagang mga tao na matapang pa rin upang mangagaw ng mga sibilyang kababaihan at umusig sa mga bata sa sikat ng araw. Hindi sayang ang mga taong tulad ng mga iyon na mamatay. Bilang isang elder ng Divine Constabulary, mayroon kang obligasyon na parusahan at alisin ang mga kasamaang ito, gumagawa ka ng isang mahusay na serbisyo. Nang matapos magsalita si Zachary ay agad siyang sumugod. Sa oras na ito, hindi na nilabanan ni Zella ang intensyon ni na Alex at Tita Rockefeller. Direkta rin siyang lumuhod sa harap ni Tita Rockefeller. Tagapagligtas, handa akong sumunod sa iyo upang magtrabaho tulad ng isang kabayo para sa iyo. Nakikiusap ako na hanapan mo kaming ina ng isang paraan upang mabuhay. Nang makitang pinaluhod ang kanyang ina, mukhang maiiyak na si Winifred. Gayunpaman siya ay mahusay na kumilos at matino, kaya't sinunod niya ang halimbawa ng kanyang ina, dahan-daang lumuhod habang ang kanyang ulo ay nakayuko. Sabi ni Tita Rockefeller, ngayon naniniwala ka na ba na kaya kitang protektahan? Hindi mo na kailangang magsinungaling, hindi ba? Xavier, ipapaliwanag ko. Minsan kasi talaga akong naloko. At that time, muntik na kaming mapatay ni Winnie, so I don't dare to easily trust others, paliwanag ni Zella. Sige. Pagkatapos bumalik at mag-impake ng iyong mga gamit. Mamaya, sundan mo kami sa California. Oo, tagapagligtas. Tumango si Zella. Hindi mo na ako kailangang tawaging tagapagligtas sa hinaharap, tawagin mo lang akong tita. Sa halip ay sinabi ni Tita Rockefeller. Natigilan agad si Alex at napabulalas, tita, talaga ang palayaw mo. So, hindi ikaw ang tunay kong tita. Ako ang iyong tiyahin. Sabi ni Tita Rockefeller. Maya-maya ay namasyal ang grupo sa kasalukuyang tinutuluyan ni Zella. Ang ikinagulat ni na Alex at Tita Rockefeller ay talagang nakatira sila sa isang basement ng isang kapalit na bahay. Maliit ang espasyo at masama rin ang daloy ng hangin. Higit sa lahat may ilang tao na nakatira sa parehong espasyo at lahat sila ay may mga komplikasyon. Sa sandaling lumitaw si Zella, nakita ni Alex ang ilang masamang ngiti na binaril at lahat sila ay dumapo sa katawan ni Zella. Ang mga mata na iyon ay eksaktong kapareho ng sa Gold at Silver Ghost. Pagkabukas ng pinto ay natigilan ang iilang tao. May tao talaga sa loob. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakahiga sa kama. Nang makita niyang pumasok si Zella at ang iba pa, bumangon siya ng hindi nagmamadali at mahinahon, at sinabing, Zella Yeager, may pera ka ba ngayon o wala? Hindi na maaantala ang upa. Kung hindi ka magbabayad ng renta, kailangan kong bawiin ang kwarto mo. Bukod dito, maaari mo lamang bayaran ang renta para sa 2 buwang ito gamit ang iyong katawan. Kabanata 1243. Mga 40 hanggang 50 taong gulang ang may-ari. Kalbo siya at mapatla ang mukha na walang balbas. Namumugto ang kanyang mga mata. May hawak din siyang puting pambabaeng underwear sa kanyang mga kamay. Pagpasok ni Alex at ng iba pa kanina sa kwarto ay nakita nila itong walang hiyang lalaking nakatikip sa mukha ng nasabing underwear. Si Zella Yeager ay nakaramdam ng pagkabigla ngunit galit na bigla. Sumugod siya para agawin ang gamit mula sa kamay nito at pinagalitan, bakit napakasama mo? Pinasok mo ang kwarto ko at ginamit mo pa ang pangilalim kong damit para gawin ang mga ganoong bagay. Baka maging walang hiya ka pa. Ang may-ari ay hindi nagpakita ng kahit anong kahihiyan. Tumayo siya ng may lakwatsa at nakangiti. Zella Yeager, kailangan mong maging malinaw. Hindi ka pa nagbabayad ng renta, paano magiging kwarto mo ang kwartong ito? Ito ang aking kwarto.
Natutulog ako sa sarili kong kwarto at kahit anong gawin ko dito ay hindi ilegal. Sa kabaligtaran, kayo ay lumalabag sa isang pribadong pag-aari. Naiintindihan mo ba? Mahigpit na hinawakan ni Zella ang puting underwear sa kanyang mga kamay. Galit na galit siya to the point na parang gusto niyang samuka ng dugo. Pinagmamasdan ni Tita Rockefeller ang reaksyon ni Zella nang may interes sa sandaling ito at bahagyang umiling sa loob. Masyadong matigas ang ulo at inflexible ni Zella. Sa paghusga sa sitwasyon kung saan dati niyang pinunit ang mga security guard ng Karen Kindergarten gamit ang kanyang mga kamay at nagsagawa ng eksenang habulan kasama ang gold at silver ghosts, hindi pa ganap na aktibo ang kanyang bloodline ngunit ang kanyang pisikal na fitness ay higit na nalampasan ng isang ordinaryong tao pagkatapos isang mahabang panahon ng passive reinforcement. Ang mga basurang tulad nitong may-ari ay madaling mapatay sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, ngunit talagang pinili niyang tiisin ang ganitong uri ng kahihiyan. Kung si Tita Rockefeller, binigyan niya ng isang malaking sampal ang Panginoong may lupa at pinatay na niya ito. Na-curious din si Alex at nagtanong, Zella Yeager, bakit ka nakatira sa ganoong lugar? Sa kakayahan mo, madali lang dapat kumita ng pera, di ba? Halimbawa, itong matandang geezer dito, maaari mo siyang ibigay sa kanya ang lahat ng kanyang kayamanan sa loob lamang ng ilang minuto. Umiling si Zella at ibinaba ito. Wala akong anumang mga kakayahan at hindi ako makakakuha ng anumang pera. Samantala, sinulyapan ng landlord si Alex mula sa gilid ng kanyang mga mata at sinabing, Brat, who the hell are you? Inihiling sa akin na ibigay ang lahat ng aking kayamanan. Anong klaseng dream talk yan? Alam mo ba kung gaano karaming mga ari-arian ang mayroon ako? Tanong ni Alex na parang busybody, ilang property meron ka? Mayabang ang may-ari. Sinasabi ko sa iyo na buksan mo ang iyong mga mata ng kaunti. Sa maliit na komunidad na ito, mayroon akong 3 bahay. Ang bawat isa sa kanila ay nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar. Mayroon pa akong 2 bahay sa Second Ring Road ng Palm Bay Community. Sa Watermark Park, may isang bahay din ako doon. Kung idaragdag ang lahat ng ito, nagkakahalaga sila ng halos 100 milyong dolyar. Gusto mo lahat ng kayamanan ko? Haha, hindi naman sa minamaliit kita pero sa kung anong meron ka, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong gawin ito sa buhay na ito. Tumango si Alex. Marami ka talagang ari-arian. Then, he asked Zella to start pack up her things. Nang makita ng may-ari ang paninindigan na talagang aalis na si Zella, agad siyang nalungkot. Matagal nang nahuli ni Zella ang kanyang mga mata. Matagal na niyang gustong makipagrelasyon sa kanya at gusto pa niyang kunin siya sa ilalim ng kanyang pakpak. Sa kasamaang palad, walang pakialam si Zella sa kanya. Ang dahilan kung bakit hindi niya pinaalis ang ina kahit ilang buwan nang hindi nagbabayad ng renta si Zella ay dahil gusto niyang maghintay hanggang sa mabuo ang utang para mabayaran niya ito ng kanyang katawan. Ngayon ang araw para ilunsad niya ang kanyang paglipat. Paano nakaalis si Zella ng ganitong oras? Kaya naman, agad siyang tumalon para pigilan siya. Sandali lang, Zella Yeager, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Umisi si Alex, syempre, lilipat na siya. Inaasahan mo bang gusto pa niyang manirahan dito kung saan maaari kang pumasok anumang oras upang nakawin ang kanyang damit na panloob? Hindi siya makagalaw. Nagmamadaling sabi ng may-ari. Bakit hindi? Wala siyang pera para magbayad ng upa kaya halatang lilipat siya. Sinasabi mo bang ililibre mo siya sa renta? Ipinikit ng may-ari ang kanyang mga mata nang ipahayag niya ang kanyang panloob na kaisipan. It's not like it's impossible to stay here free rent unless she became my lover. Hindi ko lang siya hahayaan na manatili dito nang walang bayad, hindi rin niya kailangang manatili dito sa basement. Hahayaan kong tumira silang dalawa ng kanyang anak sa bahay sa Palm Bay Community. Kung magsilang siya ng anak para sa akin, ibibigay ko sa kanya ang bahay na iyon sa Palm Bay Community. Paano naman? Ito ay isang mataas na presyo na ibinigay ko, tama ba? Bumantong hininga si Tita Rockefeller habang ang kanyang mga tingin ay puno ng pamatay na layunin. Napahawak si Zella sa labi habang nanginginig. Umiti si Alex at sinabing, medyo mataas, kasing taas pa ng urong na hairline sa kalbo mong ulo.
Bakit hindi ka umihi at tingnan ang duguan mong mukha? Ang tuktok ng iyong ulo ay napakakalbo na maaaring lumangoy dito, ngunit inaasahan mo pa rin na maging isang sugar daddy sa dakilang kagandahang si Jaeger. Ano sa mundo ang iniisip mo? Galit na galit ang may-ari. Brat, wala kang alam. Sa tingin mo ba ang pagiging gwapo ay makakain sa iyong bibig? Ano ang silbi ng pagiging gwapo kung wala kang pera? Katulad mo, hindi ka man lang makapagbibigay ng dote para magpakasal sa isang asawa pero may goals ka pa ring magbiro tungkol sa akin. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1244. Umiti ng malawak si Alex at kinuha ang kanyang phone, nagbukas ng isang text message. Ito ang kabuuan ng pera na ngayon ko lang natanggap. Tingnan mo at sabihin mo sa akin, sapat na ba ang kumuha ng asawa? Ito ay ang 20 bilyong dolyar na inilipat sa kanya ng pamilya C. Nagkaroon ng mahabang string ng mga zero. Pagkatapos tingnan, naramdaman ng may-ari na siya ay tinamaan ng kidlat. Ito. Imposible, dapat peke. Sino sa tingin mo ang maloloko mo sa text message na ganito? Tapos bigla siyang may naisip. Nilainggan niya si Zella at sinabing, Zella Jaeger, hindi kaya gusto mo siyang sundan dahil sa pekeng mensaheng ito. Huwag kang tanga, naaakit lang siya sa kagandahan mo. Kapag nalinlang ka mamaya, baka hilingin sa iyo na samahan ang mga lalaki upang kumita ng pera. Ito ay 20 bilyong dolyar, talagang naniniwala ka. Hindi ka dapat maniwala, ang mga bahay ang pinagmumula ng mahirap na pera. Iniligpit ni Alex ang kanyang telepono, saka ngumiti sa may-ari. Malapit ka ng walang bahay. Kinaweyan ng may-ari, F***sick, Yushi** Tercity brat, hinahanap mo ba si kamatayan? Naniniwala ka ba na mapipigilan kitang makaalis sa lugar na ito sa isang tawag lang? Talagang nakaramdam ng sakit ng ulo si Tita Rockefeller tungkol dito. Isang sampal lang ibinigay niya sa may-ari ng bahay, pagkatapos ay bumaling kay Alex at sinabing, bakit ang dami mong kalokohang pinag-uusapan sa kanya? Sumasakit ang ulo ko sa pakikinig sa inyong dalawa. Ang Panginoong may lupa na natamba sa lupa mula sa sampal ay nagngangalit sa galit. Nang malapit na siyang bumangon para magdulot ng kaguluhan, nagpadala si Alex ng lakas ng pag-iisip sa kanya. Panginoong may lupa, lumabas ka na at ibenta ang lahat ng bahay sa ilalim ng iyong pangalan, pagkatapos ay ibigay ang lahat ng perang makukuha mo mula rito sa America's Hope Project. Magising ka lang kapag tapos na ang lahat. Snap. Sa isang snap ng daliri, ang ideya ay matatag na itinanam sa isip ng may-ari. Nang siya ay magising, ang kanyang buong pagkatao ay nagliliwanag sa pagnanasa. Wala siya sa estado ng pagkalito ng ulo, ngunit may malakas na pag-iisip sa kanyang isipan na ibenta ang lahat ng bahay sa kanyang pangalan at ibigay ang lahat ng kayamanan sa America's Hope Project. After looking at Alex, Zella, and everyone else, he slapped his head and said, bigla kong naalala na may importante pala akong gagawin. Aalis muna ako. Pagkasabi noon, nagmadali siyang umalis sa lugar upang ibenta ang kanyang mga bahay na nag-aapoy sa pagkabalisa. Gulat na napatingin si Zella kay Alex. Siya. Gagawin niya ba talaga? Tumanggo si Alex. Hindi niya talaga kayang labanan sa kahinaan ng kanyang mental power. Ginagawa ko rin ito para sa ikabubuti ng mga tao. Kung ang isang walang prinsipyong tao ay nagmamay-ari ng napakaraming ari-arian, ito ay magsisilbi lamang na pinsala sa lipunan. Dumating siya para saktan ka sa pagkakataong ito, marahil ay nananakit pa rin siya sa iyong likuran. Kung wala ang kanyang mga bahay, hindi siya magkakaroon ng paraan upang panatilihin ang mga kababaihan o suportahan sila. Marahil ay magiging mas matapat siyang tao sa hinaharap. Dahan-dahang sumengot si Tita Rockefeller. Talagang marami kang pakulo. Gusto ko pa siyang patayin sa isang sampal. Tapos sabi niya kay Zella, ang tigas talaga ng ulo mo. Bakit mo matitiis ang isang matandang geezer na ganyan? Dapat kang kumilos kapag oras na para kumilos. Kapag nakatagpo ka ng ganitong uri ng basura, dalawang salita lang para sa kanya, talunin mo siya. Umiti ng mapait si Zella at umiling. Inayla ni Winifred ang kamay ng kanyang ina at sinabing, hindi binugbog ni Mommy ang masamang matandang geezer na iyon dahil sa akin.
Bakit? Tanong ni Tita Rockefeller. Sabi ni Winifred kasi sabi ni Mommy na kung gagawin niya yun, hindi ako makaka-attend ng kindergarten. Hindi masaya ang kindergarten. Sa totoo lang, ayaw kong pumunta doon. Lahat ng makulit na bata dyan, nakakainis din sila. Ito ay isang maikling interlude lamang. Nang gabing iyon, naghatid si Alex ng isang tableta kay Nicholas Dyer. Pagkatapos gumamit siya ng 20 minuto upang gamutin siya sa pancreatic cancer. Ngayon, oras na para umalis sa Alaska. Sabi ni Tita Rockefeller na medyo kinakabahan din. Ngunit bago pumunta sa California, huminto muna tayo sa Missouri's Coleman's. Kabanata 1245. Boom! Boom! Sa isang high-speed na tren na patungo sa Missouri, magkasamang nakaupo sina Alex at Tita Rockefeller habang sina Zella at Winifred ay nasa kabilang panig ng pasilyo. Tinanong ni Alex si Tita Rockefeller sa mahinang boses, "Tita, ano ang balak mong gawin ni Zella sa pagdadala sa kanya ng ganito?" Sumigaw si Tita Rockefeller, "Para maging asawa mo, paano iyon? Hindi ba umaasa ang iyong ina na mag-asawa ka pa ng ilang asawa upang mabigyan mo pa siya ng higit pang mga apo? Napakaganda ngayon, mapapangasawa mo si Zella Yeager at magkaroon pa ng ready-made na apo." Umiti si Alex ng mapait at may pagkaasar. "Pwede bang tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparerekon?" Pinaningkitan siya ni Tita Rockefeller gamit ang magagandang mata nito pagkatapos ay hinayla siya ng malakas. Ay! Bumukha ng husto ang bibig ni Alex, halos makasigaw na parang baboy na kinakatay. Nang malapit na siyang lumaban, muling naging seryoso si Tita Rockefeller at sinabing, "Naaalala mo ba ang ninuno ng witch doctor sect noong nakaraan? Halos mamatay kaming dalawa sa kamay niya noong nakaraan. Hindi naman sa walang Panginoon sa mundong ito, hindi pa natin sila nakikilala. Napatay namin ang ninuno ng witch doctor sect, ngunit sa palagay mo ba ay dadalhin ito ng mga tao mula sa witch doctor sect habang nakahiga? Walang gumagalaw mula sa kanila ngayon, ngunit malamang na gumagawa sila ng mas malaking aksyon. Kaya kailangan nating maghanda ng maaga. Gusto mong sanayin si Zella. Siya ay isang napakahusay na panla. Kung hindi ako nagkakamali, ang tinatagong bloodline sa katawan niya ay tinatawag na Nine Tails. Ang mga babaeng may ganitong bloodline ay magkakaroon ng mahusay na combat power kapag sila ay lumaki. Kung makikipagtulungan siya sa isang set ng joint assault battle formation, ang kanyang kapangyarihan ay lubos na mapapabuti. Ano ang joint assault battle formation? Yung sinabi ko sa iyo noon, ang Beauty's Heart Sutra. Okay, fine, ito ay talagang tinatawag na Fair Maiden's Heart Sutra. Maaari itong magamit bilang isang pag-atake o sa isang grupo sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa pagbuo ng labanan. Ang kapangyarihan nito ay higit sa isa at isa na higit sa dalawa. Ang battle formation ay may pangalan, ito ay tinatawag na 8 Desolated Killing Formation, ngunit nangangailangan iyon ng 8 kababaihan na magsanay at magtulungan upang magawa iyon. Napabuntong hininga si Tita Rockefeller nang magsalita siya tungkol dito. Pero, hanggang ngayon, 4 na tao lang ang naiipon ko. Idinagdag sa Genbu mula sa mga Coleman, mayroon pa ring 5. Kailangan ko pa ng 3 pang tao at nakakapagod na hanapin ang mga taong iyon. At ikaw na mabahong brat, lagi mo akong ginagalit. Habang sinasabi niya iyon, tumagilid ang ulo niya at nakasandal sa dibdib ni Alex. Hoy ikaw! Huwag mo akong istorbohin, gusto kong matulog sandali. Hindi nagtagal, ipinikit niya ang kanyang mga mata at hindi gumawa ng anumang paggalaw. Tumingin si Alex kay Tita Rockefeller sa kanyang mga bisig na walang laman, pakiramdam ay labis na komplikado. Nagkaroon siya ng maling akala na tila magkakilala sila ni Tita Rockefeller sa loob ng maraming taon at sila ay nasa isang napakalapit na relasyon. Si Richard Asterisk. 1:00 na ng hating gabi nang makarating sila sa Missouri. Sila ay random na nakahanap ng isang star-rated na hotel malapit sa istasyon upang magpalipes ng gabi. Kinaumagahan, tinawagan ni Tita Rockefeller sina Zella at Winifred. Tiyuhin. Nang makita ni Winifred si Alex ay agad itong sumugod at niyakap ang hita nito. Dahil sa matalik na kilos ay nagulat din si Alex. Winnie, kamusta ang tulog mo kagabi?
Casual na tanong ni Alex habang hinahawakan ang likod ng ulo niya. Hindi maganda. Sabi ng batang babae sa parang bata na boses habang nakataas ang ulo. Ah. Gusto mong tumira sa basement pero hindi mo gustong tumira sa hotel. Tanong ni Alex na nagulat sa sagot niya. Umiling si Winifred. Hindi iyon. Napakaganda at malaki ang lugar na ito at mas maganda ito kaysa sa basement na tinitirhan namin noon, ngunit. Nag-aalala si Winnie na kapag pumikit si Winnie, hindi na niya makikita. Si Tito muli nang imulat niya ang kanyang mga mata. Ang sagot ng bata na puno ng inosente ay bahagyang naging emosyonal si Alex. Gayunpaman, sinasalamin din ito na napakahirap ng buhay ni Zella at ng kanyang anak bago ito. Tama, hindi ko pa naitatanong pero nasaan ang ama ni Winnie? Lumingon si Alex kay Zella at nagtanong. Dahil sa tanong na ito, ang ekspresyon ni Zella ay agad na naging malungkot at nag-iisa. Napagtanto ni Alex na siya ay nagtanong ng isang nakakalokong tanong. Winifred pursed her lips and answered instead, Winnie never had a daddy since she was a child. Kuya, pwede ba kitang tawaging daddy? Pwede ka bang magpanggap na daddy ko? Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1246. Hindi nakaimik si Alex. Samantala, kausap ni Tita Rockefeller si Zella. Sino ang Gold at Silver Ghosts? Ang dalawang lalaki ay nag-iwan ng hindi malilimutang impresyon kay Zella. Ang dalawang lalaking iyon ay hinabol sila ng buong 3 taon. Hindi ako masyadong malinaw sa mga detalye, ngunit narinig ko silang nagsabi na sila ay mula sa blood cult. Ang mga nasa blood cult ay may espesyal na pamamaraan na nagbibigay daan sa kanila na husgahan ang antas ng bloodline ng isang tao. Pagkasabi ni Zella ay agad namang natigilan si Alex. Ang blood cult, iyon ang kaso na kasalukuyang tinutugis ng Divine Constabulary. Ang Amaryllis Tower ng Michigan, isang koponan mula sa Divine Constabulary, ay nabura sa huling pagkakataon dahil sa isang matandang demonyo mula sa blood cult. Para sa kadahilanang ito, ang Divine Constabulary ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa partidong ito. Si Zachary ay abala rin sa bagay na ito, sinusubukang maghanap ng anumang mga pahiwatig at mga track ng blood cult. Agad na tinawagan ni Alex si Zachary at sinabi sa kanya na ang dalawang lalaki na namatay sa downtown sa Alaska noon ay mga sumasamba sa blood cult. Ano? Halatang nagulat si Zachary tapos sinabi niya, Oh God, bakit hindi mo sinabi kanina? Na-cremate na ang dalawang bangkay na iyon. Wala pa bang buhay? Yung naka-gray na damit, sabi ni Alex. Ang tinutukoy niya ay ang katulong ng Gold at Silver Ghost na kanyang sinipa. Noon, hindi pa namamatay ang katulong. Gayunpaman, sinabi ni Zachary, patay na rin ang taong iyon. Nakita ni Alex na kakaiba ito. Imposible, sinapak ko lang siya. Sa karamihan, siya ay dumanas ng ilang panloob na pinsala, ngunit hindi masyadong seryoso hanggang sa punto na siya ay mamamatay. Sigurado ka bang sinipa mo lang siya? Nagtatakang tanong ni Zachary. Isang sipa lang talaga, sagot ni Alex. Naghihinala ka ba na ginamit ko ang dalawang paa para sipin siya? Siya ay sinaksak sa puso. F***. Akala ko ikaw ang may gawa nito. Hindi ako iyon. Kung gayon. Posibleng may iba pang kasabwat. Susuriin ko kagad ang mga surveillance camera. Ibinaba ni Zachary ang telepono at nagmamadaling lumabas para kumuha ng isang tao na hanapin ang mga record ng surveillance camera sa tabi ng kalsada upang makita kung ano ang nangyari. Sa kabilang banda, tinuruan ni Tita Rockefeller si Zella ng kaunting trick para itago ang kanyang espesyal na talento sa bloodline, kaya kahit tumakbo siya buong araw, hindi niya maakit ang mga bagay na nagnanais ng kanyang mga kakayahan sa bloodline. Para naman kay Winifred, hindi pa ganap na lumilitaw ang kanyang bloodline dahil bata pa siya at hindi na niya kailangan pang magsanay ng ganitong paraan. Sa huli, ginamit ni Tita Rockefeller ang kanyang mga espiritual na kapangyarihan upang aisil ito para maiwasan ang bloodline ni Winifred na lumakas at makaakit ng masasamang tao. At kaya, ipinaliwanag nila ang kasalukuyang sitwasyon. Pagkatapos ay umalis sina Alex at Tita Rockefeller sa hotel at nagtungo sa pamilyang Coleman ng Missouri, habang sina Zella at Winifred ay nanatili at naghintay sa hotel. Maghintay.
Pagpasok pa lang nila sa elevator, nakita ni Tita Rockefeller ang refleksyon sa salamin, at kumunot ang noo, at sinabing, dapat pamilyar na ang pamilyang Coleman sa Missouri sa hitsura nating dalawa ngayon. Baka nag-iisip pa sila ng paraan para makapaghiganti sa atin. Sa pagkakataong ito, papasok tayo para lang manghuli ng isang tao, at kailangan nating itago ang ating tunay na pagkakakilanlan. Napaisip si Alex, saka tumango. Totoo yan. Nakulong na namin ang tatlo sa kanilang apat na mahusay na prinsesa. Kung papasok tayo roon at aalisin ang huling prinsesa, tiyak na mababaliw ang pamilya Coleman at baka madala pa sila sa mga desperadong aksyon. Tama iyan. Ang pamilya Coleman ay bahagi pa rin ng mga maharlikang pamilya pagkatapos ng lahat at sila ay mayaman at makapangyarihan. Hindi ako natatakot na makipagkita sa kanila ng direkta, ngunit mas natatakot ako kung gagawin nila ang marumi, maling paraan. Baguhin natin ang ating hitsura at pagkakakilanlan at i-drag ang poot sa ibang lugar. Ito ay malamang na magiging mas maayos na pag-unlad sa ganoong paraan. Kung gayon, dapat ba tayong bumili ng maskara na isusuot? O maglagay ng make-up? Tanong ni Alex. Ano ang silbi ng mga iyon? Sabi ni Tita Rockefeller. Gamitin ang transformation technique. Panuorin ito. Lumingon siya pagkatapos ay bumalik muli pagkaraan ng ilang sandali at nagtanong, ano ang hitsura ko? Sinulyapan siya ni Alex at saglit na napatigil ang dila. Kabanata 1247. Sa pagtingin kay Tita Rockefeller na nakatayo sa harap niya, hindi makapaniwala si Alex sa kanyang mga mata. Kinuha ni Tita Rockefeller ang hitsura ni Daya. Ito. Sobra na ito. Ito ay hindi kapanipaniwala. Pinag-aralan niya itong mabuti. Kahit na ang ilang mga detalye ay naiiba sa tunay na Daya, ito ay halos kapareho sa tunay na tao. Kung magme-makeup si Daya, talagang ganito siya. Hindi napigilan ni Alex na iabot ang kanyang kamay para pisilin ng ilang beses ang mukha ni Tita Rockefeller. Ito ay tunay na laman. Hindi ito isang ilusyon. Ikaw, paano mo nagawa ito? Ito ay hindi kapanipaniwala. Sa pagtingin sa aking mukha, naramdaman mo ba ang pagnanais na halikan ako? Sabi ni Tita Rockefeller. Parang gusto kong kagatin ang ilong mo para tingnan kung totoo o hindi, sagot ni Alex. Inabot ni Tita Rockefeller ang kanyang ilong at sinabing, syempre totoo. Narinig mo na ba ang bone reduction skill? Gumagamit ang transformation technique ng katulad na kasanayan upang bahagyang bawasan at baguhin ang laki at hugis ng 5 facial features. Gayunpaman, may mga kakulangan sa paggamit ng kasanayan sa pagbawas ng buto. Para sa kasanayan sa pagbabago, maaari nitong baguhin hindi lamang ang laki ng mga buto kundi pati na rin ang pamamahagi ng kalamnan sa isang maliit na hanay. Pagkatapos nito, itinuro ni Tita Rockefeller kay Alex ang mga pangunahing punto sa kasanayan sa pagbabago. Ito ay isang maliit na trick at hindi mahirap para sa isang tulad ni Alex na ang cultivation base ay nakarating na sa Divine Transcendence Realm. 3 minuto lang ang inabot niya para malaman ito. Gayunpaman, pagkatapos malaman ito, nagkaroon ng ideya si Alex na bigla niyang naisip. Tinitigan niya saglit ang mukha ni Tita Rockefeller pagkatapos ay nagtanong ng seryoso sa kanyang mukha, sino ka ba talaga sa mundo? Ang mukha mo noon, totoo bang mukha mo? Bakit mo natanong? Dahil pakiramdam ko ikaw at ako ay mga matandang magkaibigan na magkakilala sa loob ng maraming taon. Mali ang iyong damdamin, sabi ni Tita Rockefeller. Yung mukha ang totoong mukha ko. May isa pang espesyal na katangian tungkol sa kasanayan sa pagbabago, maaari lamang itong tumagal ng 12 oras. Mabibilang mo, gaano na ba tayo katagal? Tama iyon. Mula sa Shangri-La Hotel ng California hanggang Moonlight Lake at pagkatapos ay Alaska at ngayon sa Missouri. Sa panahon, ang dalawa ay parang mga sanggol na Siamese na magkadikit. Maliban sa oras na nagpunta sila sa washroom, halos hindi sila mapaghihiwalay. Talagang imposible para sa kanya na gumamit ng pekeng anyo. Sige, bilisan mo at baguhin mo ang iyong mukha pagkatapos ay maaari na tayong magtungo sa pamilyang Coleman ng Missouri. Aayusin namin ang mga bagay ng mabilis at magmadaling bumalik. Sigurado akong sabik na naghihintay ang nanay mo sa bahay.
Tumingin si Alex sa kanya at sinabing hindi mo maiisip na pumunta sa pamilya Coleman na ganyan ang mukha, tama. Kung gagawin niya, hindi ba ito ay lumilikha lamang ng gulo para sa pamilya Stormer ng Michigan? Paano ito? Binago ni Tita Rockefeller ang kanyang mukha gamit ang discarding transformation muli. Sa isang kisap mata, Holy F*** talagang nakuha na niya ang hitsura ni Dorothy. Nakatingin sa magandang mukha, galit man o masaya, hindi alam ni Alex ang sasabihin. Baguhin mo, palitan mo. Ano ang ginagawa mo, kumukuha ng hitsura ng aking asawa? Sinasabi ko sa iyo, bawal kang kunin ang mukha niya kailanman. Bakit? Galit ka ba sa asawa mo? Ayaw mo ba sa mukha niya? Ayoko na ginagaya mo siya. Ho, kaya pinaninindigan mo pa rin. Ngunit tila naaalala ko na hindi ganoon din ang ginawa ni Dorothy sa iyo. Ang mga araw na nanirahan ka sa tirahan ng pamilya Essex ay kasing ganda ng pagiging isang aso. Bakit mahal na mahal mo pa rin siya? Tanong ni Tita Rockefeller na halata sa boses niya ang paghamak. Hindi mo naiintindihan. Protesta ni Alex. Sa pamilyang Essex, hindi si Dorothy ang nag-target sa akin at nitpick sa lahat ng ginawa ko, ang kanyang ina. Tsaka may mali sa utak niya noon. Ang utak ng kanyang ina ay mas maayos na ngayon at siya ay may amnesia at hindi na niya naaalala kung sino ako. Nangyari iyon. Nagulat si Tita Rockefeller, ngunit agad siyang tumawa at sinabing, pero ito ay isang magandang bagay para sa iyo. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1248. Sina Alex at Tita Rockefeller ay nagpatuloy sa pakikipag-chat ng random at tinanong siya ni Alex kung kaninong mukha siya dapat magbago. Kahit sinong mukha okay lang basta hindi sayo. Dito, paano naman iyon? Itinuro ni Tita Rockefeller ang isang poster ng horror movie. Paano ang mga karakter na iyon? Kalimutan mo na. Ayokong magpanggap na babaeng multo. Mas bagay sa akin ang Shoryojo. Si Richie Asterisk. Sa pamilyang Coleman ng Missouri, ang panahong ito ay marahil ang pinakamahirap na panahon para sa pamilya Coleman. Sa 8 maharlikang pamilya, maliban sa pamilyang Rockefeller na misteryosong nawala ng matagal na ang nakalipas, ang pamilya Coleman ay nasa pinakababa na ngayon sa natitirang 7 maharlikang pamilya. Kalahati ng kanilang mga negosyo ay inagaw ng pamilya Stormer ng Michigan at ang mga natitira ay lumubog na. Lokal sa Missouri, ang pamilya Coleman ay orihinal na inilagay sa itaas, malayo sa iba. Ngunit ngayon kalimutan ng tungkol sa pagiging unang lugar, hindi sila maaaring mapabilang sa nangungunang 10. Ang pamilyang Murphy, na dating inapi sa ilalim ng pamilya Coleman, ay naging pinuno na ngayon ng komunidad ng negosyo sa Missouri, at ang pamilyang Coleman ang una nilang sinundan. Dati sa pamilya Coleman, mayroong isang Grandmaster na nakaupo sa ulo, pati na rin ang ilang kalahating hakbang na Grandmaster, pati na rin ang mga ranggo ng Earth. Pero ngayon, patay na ang kanilang Grandmaster at ganap na inalis ni Zane Stormer ang lahat ng kanilang mga half-step na Grandmaster. Maging ang kanilang mga Panginoon sa ranggo sa Earth, tanging si Jerome Coleman, ang munting usbong, ang natitira upang maging bagong patriarch ng pamilya Coleman. Gayunpaman sa isang grupo ng mga matatanda, mahihina at may sakit na mga tao sa ilalim niya, hindi siya makakarating saan man o makakagawa ng anuman. Galit na galit ako. Sa sandaling ito, isang dagandong ang nagmula sa bulwagan ng pamilya Coleman. Sinipa ng ama ni Tristan Coleman, si Abel Coleman, ang mahogany table. Ang mesa ay gumalaw ng kaunti sa ilalim ng kalahating metro, ngunit hindi ito nasipa. Sa halip pa niya ang masakit. Sa harap ng ganoong resulta, lalo pang nadismaya at naiirita si Abel at dinurog niya ang lilang plate na nakalagay sa mesa. Abel, anong nangyari? Tanong ng patriarch ng pamilya Coleman, si Jerome. Kagad pagkatapos, pumasok din ang ilang malalaking shot sa pamilya Coleman. Sinabi ni Abel ang mga dahilan. Lumalabas na hindi lamang ang mga negosyo ng pamilya Coleman ay naslip ng isang mayamang tao na pinamumunuan ng pamilya Murphy. Ngayon kahit ilang second-rated na pamilya ang dumating at gusto din silang kainin. Ilang sandali lang ang nakalipas, isang pamilyang nagngangalang Kiros sa Missouri ang tahasang nagalit sa pamilya Coleman.
Nakikipagkumpetensya sila sa pamilya Coleman sa komersyal na larangan ng tradisyonal na gamot. Higit sa lahat, ilang susi at pangunahing mga customer ng pamilya Coleman ang nakuha na sa kanila. Itong Kiros family ay lapdog lang na pinalaki ng Murphy family. Ang aming pamilyang Coleman ay maaaring patayin sila sa loob lamang ng ilang minuto, sabi ng isa sa mga matatanda ng pamilyang Coleman. Mag-iipon ako ng mga tao para patayin sila ngayon. Hindi. Umiling si Jerome. Ang matandang geezer na iyon, si Blake Murphy, ay isa ng half-step grandmaster. Narinig ko ang mga alingaw na kamakailan lamang ay nasira siya upang maging isang grandmaster at naghihintay lamang siya ng isang dahilan upang pumunta sa pamilya Coleman at patayin kaming lahat. Kung makakahanap siya ng pagkakataon, ang natitirang kalahating asset ng pamilya Coleman ay maaaring ibigay sa kanila. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Tanong ng matanda. Ang magnanakaw na iyon, si Blake Murphy, ay puno ng masayang ambisyon. Kahit na hindi natin siya pagbigyan ngayon, hikayatin niya ang ibang mga pamilya na sundan tayo at lumunin tayo ng buo. Sa huli, wala pa rin tayo. Sagot ni Abel, lahat ng ito ay dahil sa batang iyon, si Alex mula sa California. Papatayin ko talaga siya at ipaghihiganti ang anak ko. Tiyo, gusto kong kumuha ng profesional na assassin para patayin ang Alex na iyon at pagkatapos ay patayin ang matandang magnanakaw na iyon, si Zane Stormer. Kung hindi mamatay ang dalawang iyon, hindi ako makakapagpapahinga ng mapayapa. Isang professional assassin, ha? Magagawa ba nilang pumatay ng isang grandmaster? Tanong ng isa sa mga matatanda. Sumagot si Abel, kaka-update lang ng listahan ng mga assassin at medyo marami ang mga grandmaster killer dito. Mayroon silang makapangyarihang mga kakayahan, ngunit ang presyo ay napakataas din. Maaari itong umabot sa 10 bilyon. Sabi ni Jerome, kung gumastos ka ng 10 bilyon at magagawa mong kunin ang matandang magnanakaw na iyon, ang ulo ni Blake Murphy, ito ay isang magandang deal. Ang tanging takot ay baka mabago ito at makakakuha siya ng impormasyon na maaaring magamit laban sa atin noon. Kapag nangyari iyon, ang iba pang mga maharlikang pamilya ay magkakaroon ng mga dahilan upang manood ng hindi inaangat ang isang daliri upang gumawa ng anuman. Tulad ng sa mga maharlikang pamilya sa Amerika, mayroon lamang isang matatag na panuntunan, kapag ang mga tagalabas ay nambubuli sa isang partido, ang iba sa mga maharlikang pamilya ay may obligasyon na suportahan sila. Gayunpaman, ito ay isang ganap na naiibang kwento kung ang maharlikang pamilya na binanggit ay nasa mali sa halip. Iminungkahi ni Jerome, paano ito? Kamakailan ay bumalik si Jenbo. Ipapasok niya ang pamilya Kiros at pugutan siya ng ulo. Ito rin ay magsisilbing babala sa iba pang mga pamilya sa Missouri. Sa lalong madaling panahon, pumasok si Jenbo at siya rin ay isang napakahusay na kagandahan. Nang sumang-ayon siya at maghahanda na para sa kanyang misyon, 2 tao ang biglang pumasok. Tinuro ng babae sa kanila si Jenbo at sinabing, ikaw si Jenbo. Sumama ka sa akin. Mula ngayon, isa ka na sa aking mga tao. Kabanata 1249. 2 estranghero, isang lalaki, at isang babae, ang biglang pumasok mula sa labas. Ang kanilang hitsura ay nabigla sa grupo ng mga pangunahing miyembro mula sa pamilya Coleman na nasa silid. Lalo na ang babae, habang direktang itinuro niya si Jenbo at sinabing, isa ka na sa mga tao ko ngayon. Ano ba? Ano ang nangyayari? Napatingin si Jerome Coleman sa 2 tao. Hindi niya nakilala ang mga ito. Agad niyang sinabi, sino kayong mga tao? Paano ka nakapasok? Mga bantay, nasaan ang mga bantay? Nabulag na ba sila? Hindi ba nila nakitang pumasok ang 2 buhay na nilalang? Sa sandaling ito, isang babaeng miyembro ng pamilya Coleman, ang nakababatang kapatid na babae ni Abel na nagngangalang Adelaide Coleman, ay tumingin sa 2 estranghero. Habang tinitingnan niya ang mga ito, mas nararamdaman niyang parang may mali na parabang nakita na niya sila sa kung saan. Pagkaraan ng ilang segundo, bigla siyang napabulalas ng malakas at naalala ko na. Alam ko kung sino sila. Tanong ni Abel, kilala mo sila? Sino itong 2 taong may kapansanan? Sila ang Thunder Hero at Shoryojo. Mula sa sikat na teleserye, ang 2 iyon ay mga karakter mula doon.
Nang marinig ng lahat sa pamilya Coleman ang tandang iyon, hindi nila maiwasang mapa-facepalm. What the hell? Nakalabas ba sa TV ang mga karakter mula sa isang serye sa TV? Masyado ka bang nanunood ng TV, talagang nolason ka nito? Saway sa kanya ni Jerome Adelaide, stop talking nonsense. Anong mga karakter mula sa isang serye sa TV? Mangyaring iwasan ang pagsasalita ng gayong kalokohan. Pagkatapos tumalikod siya at sinabi sa dalawang estranghero, wala akong pakialam kung paano kayo nakapasok, ngunit dahil ng ahas kayong pumasok sa tirahan ng pamilya namin ng Coleman, huwag mo nang isipin na umalis dito. Ang mga dumating ay halatang si Alex at Tita Rockefeller. Hindi nais ni Tita Rockefeller na magmukhang isang babaeng multo mula sa poster ng pelikula, kaya siya ay nag-transform sa Shoryojo, habang si Alex ay kinuha ang hitsura ng Condor Hero mula sa sikat na serye sa TV. Pagkatapos magkasama silang pumunta sa pamilya Coleman. Ang kasalukuyang antas ng mga gwardya sa pamilyang Coleman ay walang silbi kapag nakaharap sa kanilang dalawa, wala silang oras upang mag-react at ang dalawa ay karaniwang nag-waltz in. Hindi inaasahan ni Alex at Tita Rockefeller na makikita nila si Jenbo sa sandaling pumasok sila. Nang makita ang talento ng kadugo ni Jenbo sa isang sulyap, lubos na natuwa si Tita Rockefeller dito. Gusto mo itago tayo dito? Umuso si Tita Rockefeller. Nakita mo na ba kung anong estado ng pamilya mo ngayon? Wala kang Grandmaster at ang isang advanced na rango ng Earth ay naging hari ng mga bundok dito. Anong klaseng big talk ang sinasabi mo dito? Itong Jenbo, nahadjop ng mata ko. Siguradong dadalhin ko siya. Nagtanong ang isa sa mga elder, sino kayo sa mundo? Hindi ba tayo pinakilala na ng mga tao mo? Tumalikod si Tita Rockefeller. Nabingi ka na ba mula sa katandaan? Tama na, kukunin ko na siya. Hindi mo na kami kailangang paalisin. Galit na galit si Jerome at sinabing, Jenbo, patayin silang lahat. Nais na ni Jenbo na gawin iyon. Paanong pumasok ang mga taong ito at sasabihing isa na siya sa kanila? Baka pervert ang babaeng ito. Inilabas ni Jenbo ang kanyang kapangyarihan at isang baha ng enerhiya ng dugo ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ang antas ng paglilinang na kanyang ipinakita sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagsimulang tumaas ng mabilis. Napabuntong hininga ang isa sa mga matatanda sa sandaling ito. Hindi ko inaasahan na ang bloodburst art ng Jenbo ay umaban sa antas na ito. Ito ay dapat na antas 6 ng antas ng paglilinang, ang Bloodstaining Realm. Tila ang talento ni Jenbo ang pinakadakila sa lahat ng 4 na dakilang prinsesa. Hindi nakakagulat na kilala siya bilang Bloody Jenbo. Tumango ang isa pang tao at ngumiti. Oo, kapag ang bloodburst arts ng Jenbo ay nailabas sa pinakamataas nito, maaari itong maging pare-pareho sa isang kalahating hakbang na Grandmaster. Haha, hindi magtatagal bago siya kapantay ng isang Grandmaster. Pagdating ng panahon, hindi natin kailangang matakot sa matandang umutot na iyon, si Blake Murphy. Mapapatay na lang natin siya pati lahat ng miyembro ng pamilya niya. Papatayin natin silang lahat at aalisin din natin ang lahat ng mandirigma nila. Ang dalawang hanggal na ito ay maaaring ibinigay sa atin ng mga Diyos upang magsilbing sakripisyo para sa Jenbo na umakyat sa kanyang tuktok. Ang bawat isa sa pamilya Coleman ay sunod-sunod na ngumiti habang pinapanood kung gaano kahanga-hanga ang Jenbo. Sinimulan pa nilang isipin ang daan para bumangon at pabitain ang kanilang pamilya, kung paano sila magkakaroon ng nakamamanghang turnaround, at kung paano nila ganap at lubos na sisirain ang pamilya Murphy. Pero kanina lang biglang pamaitik si Tita Rockefeller na nasa anyo pa rin ni Shoryojo. Isang malakas na hangin ang umihip na bumubuo ng anino ng isang daliri sa hangin. Nagpakawala ito ng isang putok ng kung ano na tumama sa dibdib ni Jenbo ng malakas na kulog. Sa sumunod na sandali, malakas na nanginag ang katawan ni Jenbo at ang kaharian na pinalayas niya ay bumagsak hanggang sa wala nang natira. Ang enerhiya ng bloodburst art na pinakawalan niya noon ay nawasak din na parang avalanche, walang naiwan na bakas nito. Dahil ang momentum ng kanyang paglaya ay napakabilis na tumataas noon, ito ay mabilis na kumalat, ang kanyang katawan ay hindi makayanan ang napakalaking kaibahan, at siya ay napaluhod, humihingal. Ano? Ano ang nangyayari? Tawag.
I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1250. Siya. May nashoot lang siya mula sa kanyang daliri at sinira nito ang kakayahan ni Genbo. Pero paanong posible iyon? Hindi mo ba nakikita ang kahit kay Titing na pahiwatig ng kapangyarihan sa pag-ataking iyon? Ang lahat sa pamilya Coleman ay nagsimulang sumigaw at sumigaw, ganap na hindi matanggap ito sa lahat. Ang sitwasyon ay tulad ng isang tao na alam na ang kanilang numero ng lottery ay nanalo ng jackpot, ngunit isang araw bago sila pumunta upang kunin ang kanilang premyo, ang kanilang ticket sa lottery ay hinugasan ng kanilang asawa nang ang kanilang mga damit ay nilaban. Tubos na pagkawasak. Para naman kay Genbo, siya ang pinaka-nagulat. Lumuhad siya sa lupa at tumingin kay Tita Rockefeller na may takot sa mukha. Why ikaw? Anong ginawa mo sa akin? Anong mga kasanayan ang ginamit mo? Dahil malinaw na naramdaman niya ito, ang bagay na ginamit ni Tia Rockefeller sa pagbaril sa kanya ay ganap na napatay ang chi sa kanyang katawan matapos itong tumama sa kanya. Maging ang enerhiya ng dugo na nakapaloob sa kanyang katawan ay nawala ng hindi maipaliwanag. Ang pinagmula ng bloodburst art ay nasa kanyang bloodline. Kung hindi niya maramdaman ang enerhiya mula rito, kung gayon ang bloodburst art ay isa lamang walang laman na shell. Ang pinaka-exaggerated na bahagi nito ay ang pakiramdam niya ay nawala ang lahat ng chi sa katawan. Para siyang naging ordinaryong tao. Ako. Napatay na ba ang lahat sa akin? Bahagyang ngumiti si Tita Rockefeller. Matututuhan mo ang Fair Maiden's Heart Sutra sa aking ancient tomb sect. Ang babaeng nagngangalang Adelaide Coleman ay nagulat na napabulalas, why ikaw? Baka ikaw ang tunay na Shoryojo. Umuso si Tita Rockefeller. Tama iyan. Siyempre, ako ang totoo. Pagkasabi noon, lumapit siya at hinawakan ang braso ni Genbo. Sundan mo ako. Sa sandaling ito, nagpakawala ng malaking dagendong si Jerome Coleman. Tulad ng isang palaso na nabaril, sumugod siya patungo kay Tia Rockefeller. Si Genbo ang pag-asa ng pamilya Coleman ngayon. Paano siya uupo na lang at hayaan na lang na kunin siya ng kakaibang babaeng ito na nakasuot ng Shoryojo? Nawala na nila ang 3 sa 4 na mahusay na prinsesa at si Genbo ang huli. Kahit na kailangan niyang ilagay ang kanyang buhay sa linya, kailangan niyang panatilihin siya dito. Gayunpaman. Smack. Pumalakpak ng mahina si Tita Rockefeller. Isang humongous fair, white hand ang lumawak sa hangin at humampas sa dibdib ni Jerome. Agad na hinampas ng palad si Jerome sa susunod na sandali at lumipad siya sa hangin mula sa pagkakahampas. Sa isang malakas na putok bumagsak ang kanyang katawan sa batong pader sa likod nila, isang malaking butas ang lumitaw sa dingding dahil sa pagkakahampas at nadaanan ito ng kanyang katawan. Nabalot ng patay na katahimikan ang buong eksena. Masyadong malaki ang agwat ng dalawa at lahat ay nakatingin sa hindi makapaniwala. Parang bata ang sumuntok at natamba ang isang sasakyan. Panaginip ba ito? Matapos ihagis ang suntok na ito, kinuha ni Tia Rockefeller si Genbo na hindi na may galaw ang kanyang katawan ngayon. Siya at si Alex ay parehong lumaya sa pintuan ng pamilya Coleman pagkatapos noon at walang ibang nangahas na pigilan sila. Hindi ba't nakita ng lahat na ang pinakamalakas na patriarch ng pamilyang Coleman ay binugbog at itinapon sa ere? Kailangan man nilang palitan muli ang kanilang patriarch, hindi pa rin alam. Patriarch. Ayos ka lang. Nawala ng malay ang patriarch. Bilisin mo, dalhin mo dito si Dr. Lloyd. Ang lahat ng nasa eksena mula sa pamilya Coleman ay sabik ngunit medyo magulo na nagtutulungan upang hilahin si Jerome na nababalot ng alikabok mula sa mga guho. Ilang sandali pa bago siya tuluyang nagising. Ang una niyang itinanong ay, nasaan si Genbo? Sa Genbo okay. Sumagot si Adelaide, tito, si Genbo ay kinuha ni Shoryojo. Iniluwa ni Jerome ang isang subo ng sariwang dugo. Naasar siya ng husto. Imbestigahan mo sila. Bilisin mo at alamin mo agad ako. Gusto kong malaman kung sino talaga sa mundo ang dalawang iyon, ang Condor Hero at Shoryojo. Kabanata 1251. Paano malalaman ni Jerome Coleman ang pagkakakilanlan ni Shoryojo at ng bayani ng Condor? Sila ay mga fictional character.
Higit pa rito pagkatapos kunin ng Genbo at lumabas sa tirahan ng pamilya Coleman, lumipad sina Alex at Tita Rockefeller sa mga gusali gamit ang featherwalk na iniiwasan ng lahat ng kalapit na surveillance camera. Nang muli silang lumitaw, malayo na sila. Sino kayong mga tao? Saan mo ako dadalhin? Ako, ayoko ng mga babae. Kung susubukan mong gawin sa akin ang mga kasuklam-suklam na bagay na iyon, kakagatin ko ang aking dila at magpapakamatay. Nanghina ang buong katawan ni Genbo at wala ng lakas para makatakas. Kahit itapon siya ni Tita Rockefeller sa kalye, hindi rin siya makakatakbo ng mabilis. Umisi si Tita Rockefeller, may hindi ka ba naiintindihan? Paano kita mamahalin? Ako si Shoryojo at siya ang bayani ng Condor. Si Shoryojo lang ang nagmamahal sa kanyang Condor Hero. Kahit na gusto mong makialam bilang ikatlong gulong, ito ay isang imposibleng bagay para sa iyo. Kakaiba lang ang naramdaman ni Alex sa pag-aangkin ni Tita Rockefeller sa kanyang sarili bilang Shoryojo at magiliw na kumilos. Kung ganoon, bakit mo ako hinuli? Hindi talaga maintindihan ni Genbo ang kanyang intensyon. Sabi ni Tita Rockefeller, sa tingin ko, ang iyong kakayahan ay mahusay. Sayang lang ang manatili sa ganoong uri ng lugar tulad ng pamilya Coleman. Kaya, mabait akong pumunta para maliwanagan ka na sumali sa aking Ancient Tomb Sect. Simula ngayon, sisimulan mo na ang iyong bagong buhay. Sekta ng Sinaunang Libingan. Laking gulat ni Genbo. Napanood niya ang sikat na serye sa TV, The Legend of Condor Heroes, at pamilyar sa mga karakter dito. Gayunpaman, hindi niya napanood ang bersyon na ipinakita ni Luis Koo. Bilang karagdagan, wala siyang sapat na oras upang magsanay ng martial arts. Siya ay karaniwang walang oras upang bigyang pansin ang mga balita sa entertainment kaya hindi niya makilala ang dalawang protagonist na magkaila. Pwede ba kayong dalawa talaga? Shoryojo at ang bayani ng Condor. Siyempre, ilang beses ko ba kailangang ulitin ang sarili ko? Pero, fictional character lang sila sa plot ng novel. Kami ang mga prototype para sa nobela. Umiling si Tita Rockefeller, sige, kung may problema, mauunawaan mo ito mamaya. Nasil ko na ang bloodline mo ngayon kaya huwag mo nang subukang gumamit ng anumang bloodburst art para pasiglahin ang iyong potensyal. Sa totoo lang, ang bloodburst art mo ay katulad ng pagpatay sa gansa na naglalagay ng gintong itlog, isang pansamantalang lunas na magpapalola sa problema. Ngayon, ang iyong bloodburst art ay umabot na sa mas mataas na antas, magreresulta ito sa mas malaking overdraft ng potensyal. Ayon sa iyong kasalukuyang kondisyon sa overdraft, mas optimistic ako sa kapatid mong si Suzako. Alam mo ba ang tungkol kay Suzako? Sumali na siya sa aking Ancient Tomb Sect ngayon. Siya ang disipulo ng aking Ancient Tomb Sect. Pinunasan ni Alex ang pawis sa noo habang tahimik na pawis. Naisip niya hindi naman talaga gagawa si Tia ng Ancient Tomb Sect, di ba? Pero ang problema, saan siya pupunta para gumawa ng sinaunang puntod na tirahan? Sa kabilang banda, nanlaki ang mga mata ni Genbo sa gulat. Nasa kamay mo si Suzako. Kayo. Ano ang relasyon mo kay Alex Rockefeller mula sa California? Kalokohan ang sinabi ni Tita Rockefeller, nako, pinag-uusapan mo yung Rockefeller brat. Miyembro rin siya ng ating Ancient Tomb Sect ngunit ang kanyang martial arts ay pangkaraniwan. Siya ay isang tao lamang na walang anumang promising prospect. Sinaman siya ng tingin ni Alex nang hindi nagsasalita. Sa kabilang banda, lubos na nabigla si Genbo. Sa kanyang isipan, si Alex na maaaring pumatay kay Terence Coleman, ang Grandmaster ng pamilya Coleman, ay naging isang tao na walang anumang inaasahang prospect. Gaya ng inaasahan, nakakatakot talaga ang babaeng ito. Gaano kahusay ang kanyang martial arts skills? Ikaw, martial honor ka ba? Ang paraan ng pakikipag-usap ni Genbo kay Tita Rockefeller ay biglang nagbago. Ang mga martial artist ay palaging may paggalang sa mga tunay na malalakas na tao mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sa kanyang pagtataka, sinabi ni Tita Rockefeller, ano ang napakahusay sa martial honor? Hindi man lang umabot sa kanyang pamantayan ng martial honor. Baka naman ikaw ay senior ba ang martial saint? Umuso si Tita Rockefeller.
Kapag sumali ka sa aking Ancient Tomb Sect, gagawin kitang Martial Saint sa loob ng 3 taon. Ah, si Richard Asterisk. Pagkatapos noon, gusto ni Tita Rockefeller na makipaghiwalay kaagad kay Alex sa kalsada, kaya sinabi niya, Alex, dadalhin ko si Genbo sa Ancient Tomb Sect. Dapat kang bumalik at hanapin si Zella Yeager at ang kanyang anak na babae. Hahanapin kita sa loob ng ilang araw. Napatulala si Alex. Kinausap niya ito ng may espiritual na kamalayan para itanong, talaga bang mahilig ka sa roleplay? Saan magmumula ang iyong Ancient Tomb Sect? Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1252. Telepathically sumagot si Tita Rockefeller, hindi ba pwedeng isang trip lang? Sige, maghiwalay na tayo ng landas dito. Tumingin si Alex sa kanya. Talagang nakaramdam siya ng kaunting pag-aatubili na makipaghiwalay sa kanya. Sa mga ilang araw na ito, sinusundan niya ito ng mahigpit na nagsimulang magkaroon ng damdamin para sa kanya. Gayunpaman, agad na ikinaway ni Tita Rockefeller ang kanyang kamay. Kinuha niya si Genbo at nagmamayabang na wala sa sulok ng kalye sa isang kisap mata. Si Richard Asterisk. Matapos maibalik ang kanyang hitsura, nagmamadaling bumalik si Alex sa hotel at natagpuan sina Zella Yeager at Winifred Wood. Pagkatapos tiningnan niya ang silid at umalis. Ang Missouri ay hindi malayo sa California. Agad na tumawag si Alex ng taxi at bumalik sa Rockefeller Manor sa California. Nang makakita ng napakalaking manor, tila medyo maingat at kinakabahan si Zella. Tagapagligtas, ito. Ang lugar na ito ang tahanan mo. Kinailan ni Winifred ang damit ni Alex. Sa kabaligtaran, siya ay nasa sabik pagkatapos tumingin sa paligid. Napakalaki nito. Ito ay tulad ng paglalakad sa isang parke. Tiyo, milyonaryo ka ba? Natuwa si Alex sa mga salita nito kaya hinawakan niya ang kamay nito at sinabing, oo. Milyonaryo si Tito. Bibilhan ka ni Uncle ng kahit anong gusto mo simula ngayon. Gayunpaman, umiling ang maliit na batang babae kasama ang 2 maliliit na tirentas na umuuboy pabalik-balik. Ito ay hindi maganda. Ang pera ni Uncle ay pera ni Uncle. Hindi basta-basta magagamit ito ni Winnie. Pera lang ni Mommy ang pera ni Winnie. Uy, kung ikaw ang tatay ko, maganda iyon. Pwede ba kitang maging daddy? Ilang beses na niyang narinig iyon ni Alex. Tumingin siya kay Zella at nakita niya itong tila nahihiya. Isang magandang lamang ang ipinakita sa walang malasakit ngunit mahigpit na mukha na iyon. Pumilis ang tibok ng puso niya. Tumango siya sa hindi malamang dahilan. Sige, tinatrito mo na lang ako bilang daddy mo. Ang galing. Ngayon, may tatay na rin ako. Biglang tumalon ang batang babae at niyakap si Alex. Sa kasamaang palad, hindi niya kayang tumalon ng mataas para maabot ang kanyang mga balikat kaya dumausdes na lang siya pababa. Sa huli, binuhat siya ni Alex. Ang kanyang pinkish, chubby na mukha ay mukhang napaka-cute at may mga luha din sa kanyang malalaking mata. Kung ikukumpara sa anak ni Haley Lawson na si Zoe Carter, siya ay mas matino at minamahal ng iba. Daddy. Oo. Daddy, dapat ay medyo maingay ka. Oo. Smuch. Inalikan ng batang babae si Alex sa ilong, nag-iwan ng kaunting laway dito. Nang makita ang kalugod-lugod na hitsura ng kanyang anak, lahat ng uri ng damdamin ay bumalot sa puso ni Zella. Ang salitang daddy ay isang bagay na hindi niya maibigay sa kanyang anak bilang isang ina noon. Gayunpaman sa isang tango ni Alex, ito ay nagbigay sa kanya ng isang ganap na kakaibang saya. Sa sandaling ito, narinig ng mga tao sa asyenda ang kaguluhan at sunod-sunod na lumabas. Ang sumugod sa harapan ay si Holly Yates. Pagkatapos lumabas ng manor sina Brittany Rockefeller, Waltz Floor, Maya Howards, Zyla Stormer, at maging sina Michelle Yao at Haley Lawson. Kung ang bawat tao sa grupo ay ilalagay sa karamihan, siya ay magiging isang figure na may walang katulad na kagandahan sa mundo. Nang magkasama silang lumabas para silang isang napakagandang tanawin. Nang makita ang mga taong iyon, niyakap ni Winifred si Alex at bumulong, Daddy, marami ba akong mommy? Hindi nakaimik si Alex. Sa sandaling ito, si Holly ang nanguna at lumapit. Nagtataka siyang tumingin kay Winifred.
Bro, sino ang batang ito? Nagulat din si Brittany at iba pang sumunod sa likuran niya. Niyakap ng mahigpit ni Winifred si Alex at sinabi sa parang bata na boses, "I'm not a little brat but I'm daddy's daughter. Ako si Winnie." Kabanata 1253. Ano? Anak ka ng kapatid ko. Lalong nabigla si Holly. Tapos tumingin siya kay Zella. Ang kasalukuyang edad ni Zella ay hindi alam. Gayunpaman, maaaring may kaugnayan siya sa natatanging gene. Hindi masabi ni Holly na siya ay isang babae na nanganak ng isang bata mula sa kanyang hitsura. Gayunpaman, nang mas malapitan niyang tingnan, ramdam na ramdam niya ang natural na pambabaeng alindog na nagmumula sa kanya. Kaya naman, siguradong lampas na siya sa kanyang early 20s. Ang munting demonyo, si Michelle, ay humakbang lang at inagaw si Winnie, niyakap siya. Wow! Bro Alex, ito ba ang mahal mong anak? Medyo maganda siya, parang porcelain doll lang. Maaari mo ba siyang ipahiram sa akin upang makipaglaro sa kanya ng ilang araw? Napaawang ang labi ni Winnie at iiyak na. Sa sobrang pinanubik ni Zella ay halos gusto na niyang sumugod at agawin siya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang grupo ng mga kababaihan sa harap niya ay likas na maganda at kasing ganda ng mga bulaklak, ngunit lahat sila ay may disenteng pagtatanim. Kahit na hindi siya seryosong dumaan sa kultibasyon ng formal, ramdam pa rin niya ang kanilang paglilinang. Michelle, itigil mo na ang kalokohan mo. Nagsalita si Brittany. Matapos kunin ng bata kay Michelle, tumingin ito sa kanya. Sa kilay niya, makikita na mahal niya si Winnie. Naghinala pa siya. Hindi naman pwedeng maging love child ang batang ito na isinilang sa walang ingat na ugali ng anak ko noon, di ba? Napatingin siya sa anak. Alex, siya ba talaga ang apo ko? Napaubo si Alex. Nang may sasabihin sana siya, tumingin si Winnie kay Brittany na may takot na ekspresyon habang mahinang sumigaw, "Lola! Lola, hello sa iyo." Ito ang nagpasaya kay Brittany. Inakala niya talaga na siya ang kanyang apo na nagdurusa doon kaya agad siyang tumugon sa isang ugong, ngiting hanggang tenga. Nagmamadaling pakilala ni Alex. "Ma'am, ipapakilala ko sila. Ito si Zella Yeager. Siya ang ina ni Winnie. Si Winnie iyon. Ang kanyang buong pangalan ay Winifred Wood. Kung gusto mo siya, tretuhin mo na lang siya bilang apo mo." Sa ganoong pagpapakilala ni Alex, naunawaan ng lahat na hindi talaga niya apo ang bata. Gayunpaman, naging kakaiba ang mga ekspresyon ng ilang babae habang nakatingin sila kay Zella. Umirap si Holly, "Bro, nag-aalaga ka ba ng anak ng iba? Pagkatapos ipakilala mo sa amin si sis-in-law." Nagtaas ng kamay si Alex at nagkamot ng ilong. "Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Hindi mo siya sis-in-law." Pagkatapos maikling ipinakilala ni Alex si Zella at ang kanyang anak. Nang marinig ng karamihan na ang taong iyon ay ang kandidatong hinahangaan ng misteryosong tiyahin na iyon, naging mabagsik ang ekspresyon ng lahat. Halata na ang tiyahin ay nag-iwan ng hindi maalis na imahe sa kanilang isipan. "Bilisan mo, pag-usapan natin yan pagkatapos pumasok." Dahil si Alex ay naging ama ni Winnie, kung gayon ako ay walang kahihiyang magiging lola ni Winnie. Binigay ni Brittany si Winnie kay Alex. Nang bumalik ang batang babae sa tabi ni Alex, siya ay naging masayahin at ang kanyang mga mata ay muling napuno ng mabilis din itong pagiging matalino. Laminggalinga siya sa mga tao, ngunit nakaramdam pa rin siya ng takot nang makita si Michelle dahil gusto talaga siyang paglaruan ng babaeng iyon na parang manika. Masyado siyang nakakatakot. Sa kabilang banda, magiliw na hinawakan ni Brittany ang kamay ni Zella at naglakad papunta sa mansyon. Ipinakilala ni Alex ang mga tiyahin at kapatid na babae sa batang babae. Matapos ipakilala si Hailey, hindi niya maiwasang magtanong kay Hailey, "Hailey, long time no see. Bakit ang isang abalang tulad mo ay may paglilibang na pumunta dito ngayon?" Sinaman siya ng tingin ni Hailey. "Paano ako naging busy na tao? Ikaw ang busy. Simula nang lumayo kayo sa Maple Villa, hindi na kayo bumalik kahit isang beses. Noong gusto kong pumunta sa bahay nyo, hindi ko kayo mahanap." Nakangiting sabi ni Alex, "Then, what about you come and stay here too? Ito ay magiging masigla."
Natawa si Hailey habang sinabi niya pero sa tingin ko ay hindi komportable para sa akin na mapunta sa harem mo na ito. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1254. Ang kanyang mga salita ay nagpapula kay Waltz at sa iba pa. Noon lang nalaman ni Alex ang tungkol sa tiwalang balak ni Hailey na pumunta sa kanyang bahay. Una, binisita niya si Brittany. Kung tutuusin, maraming taong may intensyon ng maaaring magtanong ng chismis tungkol sa insidenteng nangyari sa Moonlight Lake noong araw na iyon dito. Noong panahong iyon, alam ng maraming tao na pinipilit si Brittany. Pangalawa, dumating siya upang ipaalam kay Brittany ang tungkol sa isang bagay, ang Rockefeller Group ay ibalot at ibebenta. Si Richie Asterisk. Nakarating sila sa loob ng mansyon. Alam ng lahat na nagpunta si Alex para sa isang paglalakbay sa pamilya Melves sa Alaska at tiyak na marami siyang mga bagay na kakausapin mag-isa kay Brittany pagkatapos bumalik. Kaya naman naging mataktika sila sa pag-aalaga kay Zella at sa kanyang anak na binibigyan sila ng panahon na maging pribado. Sinabi ni Alex kay Brittany ang tungkol sa kanyang karanasan sa pamilya Melves at ang mga insidenteng naranasan niya. Ipinaubaya niya mismo kay Brittany ang huling desisyon. Kapag umalis siya sa customs, dapat niyang matanggap ang balita sa lalong madaling panahon. Kung ang katotohanan ng bagay ay talagang tulad ng ipinagtapat ni Bennett Melves, dapat siyang pumunta at hanapin tayo. Pagdating ng panahon, gawin mo na lang ang naiisip mo nang walang pag-aalinlangan. Ang pamilya Melves ay wala sa amin sa ngayon. Tumanggo si Brittany at pagkatapos ay sinabi, kung gayon, dapat kang maghanap ng oras at sumama ka muna sa akin sa Long Beach. Nag-flash sa isip ni Alex ang hitsura ni na Bennett Melves at Ruby Lamar matapos mahawa ng parasitic disease. Tumanggo siya. Sige. Pagkatapos sinabi niya, narinig ko na ang Rockefeller Group ay ibalot at ibebenta. Sabi ni Brittany, sinabi ba sa iyo ni Hailey ang tungkol dito? Kakalabas lang ng balitang ito kanina. Ang Rockefeller Group ay naapektuhan ng mga produkto ng aming Lush Cosmetics at nawala ng maraming order, ngunit talagang imposible para sa kanila na mag-crash ng ganito kabilis. Ang pangunahing dahilan ay walang sino man ang namamahala sa pamilyang Rockefeller. Si John Rockefeller ay pumasok sa isang vegetative state, si Noah Rockefeller at ang kanyang pamilya ay tumakas. Si Paige Rockefeller ang nagmamanipula sa bagay na ito. Sabi ni Alex, mukhang walang awtoridad ang Paige Rockefeller na ito, tama ba? Tumanggo si Brittany. Hence, there must be someone behind her back, baka si Noah Rockefeller. Kailangan nila ng pera para sa kanilang pagtakas. Sabi ni Alex, pero, I'm suspecting it's Carol Rockefeller. Ang mga iniisip ng babaeng ito ngayon ay naging medyo hindi kapanipaniwala. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Brittany. Ang babaeng ito ay naging isang walang utang na loob na tao. Ngayon, lalo lang siyang lumalala. Sa huli, ikinaway ni Alex ang kanyang kamay. Whatever, she can't make any trouble anyway. Ang Rockefeller Group ay bunga ng dugo, pawis, at luhang ibinuhos ninyo ni tatay noon. Dahil isasara ito ni Paige Rockefeller at ibebenta, dapat nating alisin ito. Ano sa tingin mo? Umiti si Brittany at tinawag si Maya para pumasok. Ganon din ang intensyon ni Maya. Sinabi niya, ngunit sa mga balita tungkol sa mga benta na inihayag ni Paige Rockefeller, mayroong isang malinaw na kondisyon na ang mga taong nauugnay sa aming Lush Cosmetics ay tatanggihan kung gusto nilang bumili ng Rockefeller Group. Sa madaling salita, kami ay nasa blacklist ng Rockefeller Group. Umisi si Alex. So sabi niya nasa blacklist tayo. Ngunit nangangahulugan ba iyon na dapat tayong sumunod sa blacklist na iyon? Sino siya sa tingin ni Paige Rockefeller? If she's tactful, I'll give them a bit of money as charity. Kung hindi siya mataktika, aagawin ko ang Rockefeller Group nang hindi gumagastos ng kahit isang sentimo. Tumigil sandali si Alex pagkatapos magsalita. Tanong niya, may nakipag-ugnayan na ba kay Paige Rockefeller? Tumanggo si Maya. Base sa pagkakaintindi ko, may iilan sa kanila. Ngunit medyo matako si Paige Rockefeller. Upang makakuha ng malaking kayamanan sa huli, magkakaroon siya ng live na auction. Magkakaroon nito ang pinakamataas na bidder.
Kailan mangyayari? Ito ay mangyayari sa exhibition hall ng Rockefeller Group ngayong gabi. Inawakan ni Alex ang kanyang baba at nakangiting sinabi, "Let's go and join in the fun tonight then." Nanay, medyo matagal ka nang hindi nakakapunta sa Rockefeller Group, di ba? Tara at balikan natin ang kumpanya. Sige. Kabanata 1255. Alas 8 na ng gabi. Ang bulwagan ng eksibisyon ng Rockefeller Group ay matengkad na naiilawan at nagbubulungan sa mga tao. Maraming prestihiyosong tao mula sa California ang sumugod dahil sa balitang inilabas ng Page Rockefeller, ang Rockefeller Group ay nabalot at naibenta sa mababang presyo sa isang live na auction. Ang pinakamataas na bidder ang makakakuha ng kumpanya. Bukod dito, inaalok ito sa napakababang presyo na $50 bilyong. Naturally, nakaakit ito ng maraming tao na hinahabol ito. Well, ang Rockefeller Group ay may market value na higit sa $300 bilyong sa tuktok nito. Ang $50 bilyong ay isang napaka-cutthroat na presyo. Bagamat ganap na hinarang ng Lush Cosmetics ang negosyo ng Rockefeller Group, ilang dekada na silang nagpapatakbo ng kanilang negosyo na ang kanilang mga teritoryo ay nakakalat sa buong Amerika. Hindi sila mag-crash sa ganoong kaikling panahon. Kahit nabawasan ng kalahati ang mga asset, magkakaroon pa rin ng sukat na $150 bilyong. Bukod dito, mayroong lahat ng uri ng hindi natitinag na mga ari-arian. Kahit na ito ay matagumpay na nakuha sa halagang $150 bilyong, ito ay kikita pa rin. Sa makatuwid, sa sandaling ipahayag ang reserbang presyo, ang mga kumpanyang walang sapat na kakayahan sa simula at ang mga pamilyang pangatlong rate sa California ay dumating din sa isa't isa. Ginoo. Pastol, bakit nandito ka rin? Maaari ba na kayong mga taga Pegasus International ay nais ding ibagsak ang Rockefeller Group? Ngunit ang problema, kahit na ang deal ay tumama sa reserbang presyo na $50 bilyong, ang iyong ama ay hindi kayang bayaran ang halagang ito ng pera, tama ba? Sa dami ng tao, sinabi ng isang binata na may kasamang magandang babae sa isa pang binata. Ang binatang iyon ay walang iba kundi ang binatang tagapagmana ng Pegasus International na dating humahabol kay Dorothy Essex, si Felix Shepard. Pagkalipas ng ilang oras, nagkaroon na ng kasintahan si Flex at may hawak na mahalagang posisyon sa Pegasus International. Siya ay nakatali na magmana ng mga ari-arian ng Pegasus International sa hinaharap. Tumingin siya sa binata sa harapan niya at ngumisi, "Kaya ikaw pala, Mr. McGregor." Kung hindi mapatalsik ng Pegasus International ang Rockefeller Group, sa tingin mo ba kaya itong alisin ng Dream City ng iyong pamilya? Pareho silang magkaaway na dati ay may sama ng loob sa isa't isa. Natawa ang binata na tinawag na G. McGregor at sinabing, "Desidido ang ating Dream City na magkaroon ng Rockefeller Group. Upang maging tapat sa iyo, ang auction ngayon ay isang interlude lamang. Sa huli, ang makakakuha ng Rockefeller Group ay tiyak na magiging Dream City natin." Kumunot ang noo ni Felix. "Mayroon ba kayong ganitong kalaking pera?" Mayabang na sinabi ni G. "McGregor, sa tingin mo ba ang pamilya McGregor ay kapareho pa rin ng 5 taon na ang nakalipas? Nangangahulugan iyon na ang iyong Pegasus International ay hindi nakagawa ng anumang pag-unlad. Kung airerango namin muli ang 4 na magagandang pamilya sa California, siguradong mauupo ang pamilya kong McGregor sa unang lugar." Then, he said to Felix's girlfriend, who was holding his hand, "Pretty lady, you really look beautiful. With your stunning look, sayang talaga maging girlfriend ni Felix Shepard." Ang pamilyang Shepard ay pangatlong pamilya lamang sa karamihan, samantalang ang aking pamilyang McGregor ay malapit ng maging pinakamataas na pamilya. Paano kung sumama ka sa akin? Ano sa tingin mo? Magbibigay ako ng villa na nagkakahalaga ng $10 milyong ngayon. Biglang kumislap ang mga mata ng kasintahan ni Felix na medyo na-move on talaga. Halos gusto ng samuka ng dugo si Felix matapos tingnan ang reaksyon niya. Sa sandaling ito, nasulyapan niya ang isang grupo ng mga tao na paparating mula sa pasukan. Sila ay sina Alex Rockefeller, Brittany Rockefeller, at Maya Howards. 3 lang sila. Ang natitira sa pamilya ay hindi sumama sa kanila dahil ang isang maliit na bagay ay hindi nangangailangan ng buong pamilya na dumalo.
Gayunpaman, alam ni Felix na si Alex ang nasa likod ng Thousand Miles Conglomerate. Ngayong lumitaw sina Alex at Brittany, natakot siya na ito ay isang bank upang ibenta ang Rockefeller Group. Tinitian niya si Ginoong McGregor. Ang Rockefeller Group ay hindi maaaring makuha ng sinuman. Tingnan mo, nandito ang may-ari. Isang salita lamang ng payo, mas mabuting maging mahinahon ka at huwag basta-basta tumalon doon. Kung hindi, hindi mo malalaman kung paano ka namatay at dinala ang sakuna ng pagkalipol sa iyong pamilya McGregor. Pagkatapos magsalita, binitawan na lamang ni Felix ang kamay ng kanyang kasintahan at mabangis itong itinaboy. Dam, bakit kailangan ko ng ganitong klaseng babae? Maaga at mamaya gagawin niya akong isang cuckold. Agad siyang tumakbo patungo sa entrance para salubungin si Alex. Nakita kasi niya si Alex at ang barkada mula sa glass window kanina. Sa sandaling ito, hindi pa sila opisyal na nakapasok sa exhibition hall. Agad na lumabas si Felix sa main entrance. Nang makita niya si Alex, nakangiti siyang sumalubong, Mr. Rockefeller, Mrs. Rockefeller. Saglit na nagulat si Alex, hindi niya inaasahan na dito niya makikita si Felix. Bakit ka nandito? Ginoo. Rockefeller, wala ako dito para kunin ang Rockefeller Group. Dumating lang ako para sumali sa kasiyahan. Nang nag-uusap ang dalawang tao, lumabas si Mr. McGregor na may pagdududa. Gusto niyang makita kung anong klaseng makapangyarihang figure ang dumating para paunahan ang kapwa Felix na iyon at batiin sila na parang asong nag-abutle. Kung ang tao ay talagang isang supreme figure, hindi niya iniisip na bootlicking din ang tao. Mas matigas pa ang bootlick niya kaysa kay Felix. Sa panahong ito, ang pagsulong ng mabilis sa lakas ng pamilya McGregor ay hindi mapaghihiwalay sa kakayahan ng pamilya sa pagbootlick. At siya, si Theodore McGregor, ay lumikha din ng isang set ng perpektong mga alituntunin para sa bootlicking. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1256. Sa unang tingin, hindi niya nakilala ang lalaking iyon. Marahan siyang tumawa at sinabing humakbang siya, Mr. Pastol, nakipagkita ka ba sa isang VIP? Bakit hindi mo siya ipakilala sa akin? Nagdilim ang ekspresyon ni Felix. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kakapal ang balat ni Theodore. Gayunpaman, dahil nagsalita siya kaagad pagkatapos ng kanilang pag-uusap, medyo hindi makatwiran kung hindi siya gagawa ng pagpapakilala na nag-iiwan ng masamang impresyon kay Alex. Kaya naman, ipinakilala niya, kung gayon, dapat mong ipikit ang iyong mga tainga at makinig ng maayos. Ito si Mrs. Rockefeller, na nagtatag ng Rockefeller Group sa kanyang sarili. Kung wala si Mrs. Rockefeller, ang kasalukuyang Rockefeller Group ay hindi iiral. At ito ang tunay na tagapagmana ng Rockefeller Group, si Young Master Rockefeller. Bakit hindi mo batiin si Mrs. Rockefeller at Young Master Rockefeller? Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, tumawa ng malakas si Theodore matapos marinig ang kanyang sinabi. The asterisk man, akala ko medyo VIP siya. Ito pala ay ang walang kwentang manugang na pinatalsik sa pamilyang Rockefeller. Narinig ko na araw-araw siyang umiinom ng tubig sa paa ng kanyang biyenan pagkatapos niyang ikasal sa pamilyang Essex. Sa huli, pinalayas pa siya ng bahay. Felix Shepard, nag-regress ka na talaga. Sinusubukan mo talagang lumuhad at mag-bootleg sa taong ito. Nasisiraan ka na ba ng loob? Galit na galit si Felix. Kalokohan. Theodore McGregor, anong lakas ng loob mong maging bastos kay Young Master Rockefeller? Tumawa ng malakas si Theodore. Taon-taon may mga tulala pero marami sila, lalo na ngayong taon. Felix Shepard, naniniwala ka ba kung magagawa kong hindi makatawid ang mag-ina sa entrance ng exhibition hall? Pagkatapos niyang magsalita ay tinawag niya agad ang ilang security guards. Obviously, ang impresyon niya kay Alex at sa iba ay ganoon din noong mga nakaraang buwan. Wala pa rin siyang sapat na kaalaman tungkol sa mga ito. Sa kabilang banda, ang mga security guard ng Rockefeller Group ay talagang partikular na inutusan ni Paige Rockefeller upang ang sinumang may kaugnayan sa Lush Cosmetics o Alex at ang iba pa ay hindi pinapayagang makapasok sa gusali. Kaya naman, hinarang agad ng security guard si Alex at ang iba pa at mariing sinabi, "We don't welcome you people here."
Pwede bang umalis ka na? Matapos masulyapan si Theodore, sinabi ni Alex sa security guard, I'll give you a mission. Ipaalam sa lahat ng bisita sa loob na kakanselahin ang auction at pabalikan sila sa mga lugar kung saan sila nanggaling. At saka, hanapin mo si Paige Rockefeller para sa akin at sabihin sa kanya na gusto siyang makita ni Alex Rockefeller. Nagulat ang security guard sa narinig. Samantala, hindi napigilan ni Theodore ang pagtawa. Alex Rockefeller, di ba? Hindi ka maaaring nabubuhay sa panaginip at iniisip mo pa rin na ikaw ang batang tagapagmana ng Rockefeller Group, tama ba? Isa ka lang palaboy, kaawa-awang aso mula sa pamilyang Rockefeller. Kayong mga tao ang dapat na bumalik sa lugar kung saan kayo nanggaling. Ang babaeng kinakasama ni Theodore at ang kasintahan ni Felix ay nagpakita ng paghamak at pagkasuklam na para bang si Alex ay isang kahabag-habag na nilalang na ayaw umamin ng kabiguan. Gayunpaman sa sandaling ito, isang matandang lalaki at ilang binata ang lumakad patungo sa kanila. Ang matandang iyon ay ang patriarch ng pamilya Yault, si Keith Yault. Nang makita niya sina Alex at Mrs. Rockefeller, dali-dali niyang binati, Mr. Rockefeller, Mrs. Rockefeller, nandito rin kayong dalawa. Laking gulat ni Theodore nang mas malapitan niyang tingnan ang matanda. Dam, hindi ba ito ang patriarch ng pamilya Yault? Bakit siya magpapakita ng labis na paggalang sa basurang Alex Rockefeller na ito at tinawag pa siyang Miss Rockefeller? Baliw ba siya? Gayunpaman, isang grupo ng mga tao ang dumating pagkatapos nito. Lumapit din ang grupo ng mga tao at magalang na tumabi kay Alex bago nagsalita, Mr. Rockefeller. Ito ay dahil ang ilang mga tao ay mula sa nangungunang pamilya sa California, ang pamilyang Summers. Sa sandaling ito, nanginginig ang kanyang mga talukap. Nakita niya talaga ang Asher Storm mula sa Thousand Miles Conglomerate. Pumasok siya kasama ang 12-12 ng lalaking nakasuot ng itim na damit mula sa labas ng gusali. Ano ang gagawin nila sa ganitong kalaking kaguluhan? Nanginginig pa ang puso ni Theodore. Gayunpaman, nakita niyang magalang na yumuko si Asher kay Alex. Ginoo. Rockefeller, ang Asher Storm mula sa Thousand Miles Conglomerate ay nagdala ng 50 bantay dito, naghihintay sa iyong mga tagubilin. Thud. Tumama ang likod ni Theodore sa main entrance habang namumutla ang mukha niya. Kabanata 1257. Si Theodore ay mukhang takot at ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang siya ay nakaupo sa lupa. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay matinding hamon ang kanyang pananaw sa buhay. Bakit ang isang inabandonang anak na pinatalsik sa bahay ay may ganoong kapangyarihan at katanyagan? Samantala, ang kanyang babaeng kinakasama ay may parehong maputlang mukha. Hindi na nakita ang ekspresyon ng paghamak at pangungutya kanina. Sa halip, napalitan ito ng sobrang gulat na ekspresyon. Bakit ka rin nandito? Kakaibang tumingin si Alex kay Asher. Tinawagan ako ni Waltz. She asked me to come over and take a look if there's anyone who dares to refuse to listen to Mr. Rockefeller's instructions, magalang na sabi ni Asher. Pagkatapos tinuro niya si Theodore na nakahandusay sa lupa. Anong meron sa lalaking ito? Agad namang sinabi ni Felix, he's the young heir of Dream City in California. Nandito siya para kunin ang Rockefeller Group. O tama, ngayon lang sinabi pa niya na ang kasalukuyang pamilyang McGregor ay matagal nang nalampasan ng 4 na malalaking pamilya sa California. Nalampasan na nila ang 4 na dakilang pamilya. Isang kabataang lalaki na kasama ni Keith Yault ang nanunuya at sinabing, ang aming pamilyang Yault ay nasa pinakahuli sa 4 na pamilya. Ayon sa iyo, nalampasan na kami ng McGregor mo. Casual lang nagyabang si Theodore kanina. Hindi niya akalain na makikilala niya ang mga tao mula sa 4 na dakilang pamilya. Ako, hindi. Sinusubukan niya akong Sir-on. Mariing tanggi ni Theodore. Quibbler. Sabi ni Maya. Pagkatapos biglang sinampal ng alagad mula sa pamilya Yault ang mukha ni Theodore, nalaglag ang dalawa niyang ngipin. Hindi mo pa ba aaminin ang totoo? Sa tingin mo ba ay nabubuhay ka pa rin sa panaginip? Pag wala. Sinipal ng binata mula sa pamilya Yault si Theodore sa tiyan, dahilan para gamulong ito sa sahig.
Para sa kanya, ang tunog ng paggulong ni Theodore sa sahig ay parang isang nakakaakit na tunog na labis niyang hinahangad. Hanggang sa sandaling ito, masasabi niya na si Alex ay hindi isang pag-iral na kayang-kaya niyang saktan ang lahat. Ang auction ng Rockefeller Group ngayong gabi ay maaaring mauwi sa isang sakuna. Mas swerte pa sana siya kung lumayo siya doon kanina. Bilang resulta, sinabi ni Brittany, sandali lang, hindi maaaring ipahiya ng sinuman ang anak ko. Dahil pinahiya mo ang anak ko, hindi ba dapat may iwanan ka? Nagulat si Theodore. Madam, ako. Agad na nagpakawala si Asher. Mga bantay. Putulin ang mga binti ng mongrel na ito at itapon siya. Simula sa sandaling ito kung sino man ang maglalakas loob na pumasok at sumali sa auction ng basta-basta, babaliin ko ang kanyang binti. Opo, Ginoo. Agad namang umalis sa kanilang pormasayo ng dalawang gwardya na nakasuot ng itim. Inawakan ng isa si Theodore at ang isa ay naglabas ng isang makintab, malamig na talam mula sa kanyang baywang. Nanginginig sa takot si Theodore matapos itong makita. Bigla siyang tumalon ng marahas dahil mayroon siyang malubhang sphincter dyssynergia. Hindi. Hindi, Bro Asher. Bro Asher, nagkamali ako. Hindi, Ale. Oof. Oof. Pagkataas ng kamay, nahulog ang talam. Dalawang dagwang splashes ang bumulwak. Ang mga binti ni Theodore ay pinutol sa gitnang posisyon ng hita. Sa sandaling maputol ang mga paa, sila ay nahiwalay sa katawan. Dalawang dagwang putol na paa ang nahulog sa sahig. Isa itong madyugo ngunit malupit na tanawin. Sus! Takot na takot ang babaeng kasamang dala ni Theodore kaya nasuka agad. Sa buong pangyayari, hindi umimik si Alex at kalmado siya na parang tubig. Hindi na niya naramdaman ang anumang kaguluhan sa kanyang puso noong nasaksihan niya ang ganoong eksena. Sa kabilang banda, nanginginig na parang ipasasalaan ang iilang security guard mula sa Rockefeller Group dahil hindi nila alam ang gagawin. Ang aking mga binti, ang aking mga binti. Napasigaw si Theodore sa sobrang dalamhati. Agad na ikinagulat ng kanyang boses ang lahat sa exhibition hall. Naalarma rin ang organizer ng auction, si Paige Rockefeller. Ang kakayahan ni Paige ay mas malala kaysa kay Noah Rockefeller. Ang kanyang tungkulin sa Rockefeller Group ay katumbas ng isang vermin. Ang ginawa niya ay kumita ng pera mula sa Rockefeller Group ngunit hindi siya kailanman gumawa ng anumang kontribusyon. Sa madaling salita, ang lahat ng kanyang nilikha ay kumpletong mga side effect na bumubuo ng mga hadlang para sa mga empleyadong nasa ilalim niya. Maraming empleyadong may disenteng kakayahan ang nagbitiw sa kumpanya dahil sa kanya. Batay sa kanyang kakayahan, ang kritikal na punto ay kahit na gusto niyang kumita, hindi magiging madali para sa kanya na gawin ito. Gayunpaman, ang oras na ito ay naiiba. Nahanap na siya ni Carol Rockefeller at ipinagbili siya ng Rockefeller Group sa lalong madaling panahon. Binigyan pa niya ito ng authorization letter. Till then.